Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3101. Ani Arya, binigyan ng iyong ama si Jodin ng restriction order na nagbabawal sa kanyang pagpasok sa isla sa loob ng 1 taon. Ang mga puwersang itinanim niya sa Arcadia Island ay halos binunot ng iyong ama ng palihim. Kahit may naiwan, wala silang magagawa. Hindi mo kailangang mag-alala. Tumango si Philip at tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay George, at ang kanyang tingin ay naging matalas na parang isang makapangyarihang hari. Mataimtim niyang sinabi, ilabas ang utos ng aking patriarch. Ipunan ang lahat ng puwersa ng bantay ng pangunahing pamilya. Gayon din, formal na ipaalam sa pamilya ng sangay na kung susundin nila ang mga utos ng pangunahing pamilya, maaari silang mabuhay. Kung pipiliin nilang sumuwi at magrebelde, dadanasan nila ang pinakamatinding pang-aapi ng pangunahing pamilya. Oo, young patriarch. Magalang na sagot ni George. Idinagdag ni Philip, bukod dito, ipaalam kay Uncle Tim at sa iba pa ang tungkol sa aking mga plano at aksyon. Sina Tim Clark at Horace Clark ay wala sa Arcadia Island sa sandaling ito. Pareho silang may ginagawa sa labas ng mundo. Pagkatapos maghanda ng isang detalyadong plano, lumabas si Philip sa puting kastilyo at nagtungo sa pamilya ng sangay kasama ang kanyang Griffin Army. Sa ancestral hall ng Branch family, nakatayo si Levi sa inner hall na may seryoso at pangit na mukha. Galit na sigaw niya, anong sabi mo? Philip, there's to warn US. Hehe. Mabuti. Napakahusay. Tingnan natin kung may kakayahan at kumpiyansa siyang makapasok sa ancestral hall ng pamilya kong sangay. Mag-ulat. Biglang sumugod ang isang gwardya, lumuhad sa isang tuhod, at sumigaw, young chieftain, ang batang patriarch at isang grupo ng mga tao ay wala pang 100 metro ang layo mula sa ancestral hall. Boom! Hinampis ni Levi ang mesa at galit na sumigaw, mabuti naman. Lahat, tere na at kilalanin natin itong walang alam na batang patriarch. Sa isang iglap, sinundan ng lahat ng matatanda ng pamilya ng sangay si Levi palabas ng ancestral hall patungo sa pangunahing pasukan. Kabog, kabog, kabog. Mula sa malayo, nakita ni Levi si Philip na naglalakad kasama ang kanyang Griffin Army. Philip, kanina pa. Oo naman, nagbago ang ugali mo pagkatapos mong maging batang patriarch, sabi ni Levi na may malungkot na ngiti. Huminto si Philip, malamig na tumingin kay Levi at sa mga elder ng Branch family na nasa harapan niya, at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na tatanggapin mo ako. Sabi ni Levi, ikaw ang batang patriarch. Siyempre, dapat ka naming i-welcome. Natawa si Philip, sinulyapan ang lahat ng naroroon, at sinabing, hindi naman totoo iyon. Kitang-kita ko sa mga mata mo na parang hindi mo ako tinatanggap. Tumawa si Levi at sinabing, young patriarch, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Bakit hindi tayo pumasok sa loob at mag-usap ng maayos? Iisang pamilya naman tayong dalawa kaya dapat alagaan natin ang isa't isa, di ba? Umiling si Philip at sinabing, hindi na kailangang pumasok sa loob. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay napakasimple. Naniniwala akong marami kang narinig na chismis. Kumunot ang noo ni Levi, umiling, at sinabing, rumors. Wala akong narinig. Bakit hindi mo sabihin sa akin ng mas detalyado? Ngumuso si Philip at sinabing, gusto kong sundin ng pamilya ng Branch ang utos ng pangunahing pamilya sa susunod na 10 taon, at hindi ka pinapayagang magkaroon ng anumang puot sa pangunahing pamilya. Kabanata 3102. Hahaha. Tumawa ng malakas si Levi at sinabing may malamig na kislap sa kanyang mga mata, young patriarch, medyo hindi makatwiran ang order mo. Ang mga sangay at pangunahing pamilya ay palaging iniisip ang aming sariling negosyo at hindi kailanman nakikialam sa isa't isa. Ngayong gusto mong gawin ang pagbabagong ito, babalaywalayin mo ba ang mga alituntunin ng pamilya? Humalaklak si Philip at sinabing, Levi, alam nating dalawa ang totoo, kaya bakit ka pa mag-abala tungkol sa Bush? Ang aking kahilingan ay napakasimple. Sa susunod na 10 taon, susundin ng pamilya ng sangay ang mga utos ng pangunahing pamilya, at ang pangunahing pamilya ay hindi gagawa ng anumang hindi nararapat na aksyon laban sa pamilya ng sangay. Makalipas ang 10 taon, kung gusto mong maging independent ruler, hindi ako makikialam. Sa sinabi nito, nagdilim ang mukha ni Levi habang nakakunot ang noo, pinag-iisipan ang pagiging totoo at kredibilidad ng mga salita ni Philip. 10 taon. Kinailangan ng pamilyang sangay na tiisin ang pangunahing pamilya na namumuno sa kanila sa loob ng 10 taon, na isang bagay na hindi gustong makita ni Levi. Haha, Philip, pasensya na kung binaygo kita.
Ang pamilya ng sangay ay hindi kailanman yuyuko sa sinuman, kabilang ang pangunahing pamilya. Kung nandito ka sa kahilingang ito ngayon, natatakot akong hindi ka makakuha ng paborebleng sagot, malamig na sabi ni Levi. Sa sandaling ito, sinaway ng mga elder sa tabi niya, "Yang patriarch, sa paggawa nito, pinipilit mo bang iwan ang pamilya ng branch sa pamilya Clark?" Ang sangay at pangunahing pamilya ay hindi kailanman nakikialam sa mga gawain ng isa't isa. Ano ang iyong dahilan at motibo sa pagpilit sa pamilya ng sangay na magpasakop sa pangunahing pamilya ngayon? Yang patriarch, huwag kang magkamali. Ang pamilya ng sangay ay hindi isang pushover. Sana ay mapag-isipan mo ang aming mga opinyon. Ang isang pangkat ng mga tao ay nagsimulang sawayin si Philip sa isang makatwirang paraan, na hindi sineseryoso ang kanyang tungkulin bilang batang patriarch ng pangunahing pamilya. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Philip, at nanlamig din ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Sinasabi mo ba na ayaw mong sundin ang utos ko?" Bumantong hininga ang lahat, at nakangising sinabi ni Levi, "Philip, hindi pa ba ito malinaw? Sa tingin mo ba ay maaari mong utusan ang buong pamilya Clark dahil lang ikaw ang batang patriarch ng pangunahing pamilya? Ako ang chieftain ng pamilya ng sangay. Tama, magkapareho ang mga posisyon natin, at wala kang karapatang utusan ako." Tumango si Philip, malamig na tumingin sa paligid, at sinabing, "Ano ang gusto mong sabihin?" Ngumiti si Levi at sinabing, "Napakasimple. Mula ngayon, ang pamilya ng sangay at ang pangunahing pamilya ay hindi na makikialam sa isa't isa, at tayo na ang magpapatakbo ng sarili nating mga gawain. Ipapangako ko rin na ang mga tao ng pamilya ng sangay ay hindi nagagawa ng anuman sa pangunahing pamilya. Siyempre, as far as the outside world is concerned, we're still a family. Ito ang bottom line ko. Ano sa tingin mo?" Huminga ng malalim si Philip at tumangala sa asul na langit at puting ulap sa kalangitan. Bumantong hininga siya at sinabing, "Gusto mong ipagkanulo ang pamilya Clark at magrebelde." Humalaklak si Levi at sinabing, "Hindi masama na makita mo ito sa ganoong paraan." Biglang lumabas ang kingly aura ni Philip at na-overwhelm ang lahat. Ang kanyang malungkot na mga mata ay kumikinang ng maliwanag, at ang mga elder ng pamilya ng branch ay hindi nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Kung ang pamilya ng sangay ay maglakas loob na maghimagsik, sisirain kita. Malamig na sabi ni Philip. Ang kanyang boses ay parang kulog na sumabog sa harap ng ancestral hall ng pamilya ng sangay at nagdulot ng takot sa puso ng lahat. Iyon ang bottom line ni Philip. Hindi niya hahayaang umiral ang isang malakas na banta. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Levi, malamig na tinitigan si Philip, at sinabing, "Philip, sa tingin mo kaya mo akong takutin?" Sa sinabi nito, iwinagayway ni Levi ang kanyang kamay at sumigaw, "Mga bantay!" Kabog, kabog, kabog. Sa isang iglap, ang mga gwardya ng pamilya ng sangay ay nagtipon-tipon sa paligid ng ancestral hall ng pamilya ng sangay habang may dalang mga baril. Daan-daang tao ang nakapalibot sa lugar. Napapaligiran si Philip at ang kanyang Griffin Army. Kabanata 3103. Ngumiti ng masama si Levi at sinabing, "Philip, masyado kang mayabang. Sa palagay mo ba ang pagiging batang patriarch ng pangunahing pamilya ay makakapidyo sa akin at sa pamilya ng sangay? Naglakas loob ka pa na pumasok sa pamilya ng sangay kasama ang 100 sundalo ng iyong Griffin Army. Sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob na gawin sayo?" Sa sinabi nito, itinutok ng mga gwardya ng pamilya ng sangay ang kanilang mga baril kay Philip at sa kanyang hukbo. Ang mga taong ito ay mga death warrior ng pamilya ng sangay at walang konsepto ng batang patriarch ng pangunahing pamilya. Malamig na sumulyap si Philip sa mga gwardya bago siya tumingin kay Levi at sinabing, "Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo?" "Ha. Tumawa si Levi, humakbang pasulong, at lumapit kay Philip. His eyes flashed with killing intent as he said coldly, "Syempre, alam ko ang ginagawa ko. Pero ano, napapaligiran na kita ngayon, at mayroon akong 30,000 bantay ng pamilya ng sangay na nakatayo sa labas ng Clark Manor. Mayroon din akong 6 na barkong pandigma at 13 Tiger General sa paligid ng Arcadia Island. Sa tingin mo ba makakaalis ka dito sa isang piraso ngayon?" Natahimik si Philip, kaya naisip ni Levi na nag-aalangan at natatakot si Philip. Ngumisi si Levi at sinabing, "Philip, masyado kang pabaya at naiinip. Paano ka maglakas loob na pumasok sa pamilya ng sangay nang walang anumang paghahanda? Sa palagay mo ba ay kapakipakinabang sa pamilya ng sangay ang iyong katayuan bilang batang patriarch ng pangunahing pamilya? Ngayon, kung sumasang-ayon kang ibigay sa akin ang kalahati ng mga ari-arian at ari-arian ng pangunahing pamilya at aminin ang iyong katayuan bilang batang patriarch at tagapagmana ng pamilya Clark, maaari kitang palayain. Kung tutuusin, isa kaming pamilya. Ano sa tingin mo?" Baka sa mukha ni Levi ang mapanlinlang na panunuyan ng tuluyang ilantad ang kanyang ligaw na ambisyon.
Tumango si Philip at nakangiting sinabi, kahit na ibigay ko sa iyo ang posisyon ng batang patriarch, sa palagay mo kaya mo ba itong hawakan o kunin ang posisyon na ito ng ligtas? Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Ang dapat mong isaalang-alang ay ang mga kondisyon na inilatag ko ngayon. Kung hindi, ang mga bantay sa labas at ang 13 Tiger General ay ganap na palibutan ang Arcadia Island. Sa oras na iyon, isang patayan ang kasunod. Malamig na sabi ni Levi na mukhang nanalo. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, sa tingin mo ba ay maaaring magdulot ng banta sa pangunahing pamilya ang mga taong inayos mo? Sa tingin mo ba wala akong ginawang paghahanda? Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Levi at malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Ang pamilya ng sangay ay nagtanim ng mga especially iya sa paligid. Ang pangunahing pamilya ay walang nagawa. Kahit na may napagtanto sila ngayon, huli na para gumawa ng kahit ano. Philip, sinusubukan mo pa ba akong takutin sa puntong ito? Umiling si Philip, walang magawa, at sinabing, ang mga especially iya na binanggit mo ay matagal nang sumuko sa pangunahing pamilya. Ang impormasyong ibinigay nila sa iyo ay ang nais kong malaman mo. Sa kabaligtaran, kasama mo ang aking mga tao sa mga bantay na inayos mo. Natigilan ang ekspresyon ni Levi, at agad na nagsikip ang kanyang mga pupil. Sa oras na ito, ilang gwardya na puno ng dugo ang biglang sumugod at sumigaw, Chieftain, may nangyaring masama. Naloko tayo. Isang kaguluhan ang sumiklab sa mga gwardya na nakatalaga sa labas ng asyenda, at isang malaking bilang ng mga gwardya ng pangunahing pamilya ang sumugod at nahuli ang lahat ng 30,000 bantay ng pamilya ng sangay sa isang iglap. Kabanata 3104. Ano? Nagulat si Levi. Paano nangyari ito? Nagkakamali ka ba? Sinigawan ni Levi ang gwardya na puno ng dugo at umungal, nasaan ang iba? Nasaan ang 13 Tiger Generals? Palibutan nila agad ang manor. Ngayon na. Kabog, kabog, kabog. Nang matapos magsalita si Levi, maraming sugatang gwardya ang sumugod, bumagsak sa lupa, at nag-aalangan na nagsabi, Young Chieftain, grabe. Napapaligiran na ang aming mga barkong pandigma, at pinahinto ng malaking bilang ng mga gwardya na hindi kaanib sa pamilya Clark ang 13. Tiger General sa labas ng Arcadia Island. Ang 13 Tiger General ay natalo at nahuli na. Boom! Sumabog sa isip ni Levi ang mga salitang iyon. Nagdilim ang kanyang paningin, at siya ay natigilan. Napasubsob siya sa sahig, namutla agad ang mukha. Tumulo ang maraming malamig na pawis mula sa kanyang noo. Imposible. Paano ito mangyayari? Umiling-iling si Levi at hinablot ang uniforme ng guard, namumula ang mukha. Nang marinig ng mga elder ng pamilya ng branch ang balita, nataranta ang lahat. Tahimik silang nakatayo sa isang tabi, hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo sa takot na si Philip ay magbibigay ng utos na patayin silang lahat. Kabog, kabog, kabog. Sa sandaling ito, maraming tao ang sumugod. Pinamunuan sila ng ilang general ng labanan ng pangunahing pamilya. Pagbati, batang patriarch. Swish! Lumuhad sa isang tuhod ang 7 general ng labanan ng pangunahing pamilya. Hindi pa tapos. Ang isa pang pangkat ng mga gwardya ay sumugod, lumuhad sa harap ni Philip, at sinabing, tulad ng utos, pinabagsak ng Legion of the Sovereign ang lahat ng puwersa sa Arcadia Island. Bahagyang ngumiti si Philip at sinenyasan silang tumayo. Pagkatapos, tumingin siya ng walang pakialam kay Levi, na nakadapa sa lupa. Malamig niyang sinabi, Levi Clark, natalo ka. Umiling si Levi at bumaantong hininga. Natarante siyang tumayo, tinuro si Philip, at sumigaw, imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako matatalo. Papatayin kita. Sa isang dagandong, mabilis na naglabas ng baril si Levi sa baywang ng isang gwardya sa tabi niya at itinutok ang gatilyo kay Philip. Bang! Isang putok ng baril. Isang bala ang lumipad sa hangin sa pagitan mismo ng mga kilay ni Philip. Gayunpaman, isang nagninangas na harang ang lumitaw sa harap ni Philip at natunaw ang bala. Kasabay nito, isang general ng Legion of the Sovereign ang nagpaputok sa braso ni Levi. Arg! Ibinaba ni Levi ang baril, hinawakan ang dumudugong braso, at napaungol sa sakit. Boom! Ang general ay humakbang pasulong, pinalaya si Levi, itinutok ang baril kay Levi, at galit na sumigaw, How dare you rebel? Lumapit si Philip at pinigilan ang general sa pagpapaputok. Walang pakialam niyang tinitigan si Levi na puno ng dugo at sinabing, sang-ayon ako sa sinabi mo kanina. Tutal, isa kaming pamilya. So, hindi naman mataas ang requirements ko. Maaari kang manatili bilang pinuno ng pamilya ng sangay, ngunit ang pamilya ng sangay ay dapat sumunod sa pangunahing pamilya, at ang mga bantay ng pamilya ng sangay ay dapat palitan ng mga bantay ng pangunahing pamilya. Mula ngayon, mawawala ng lahat ng puwersang nagbabantay ang pamilya ng sangay. Pumayag ka ba?
Pagkasabi nun ni Philip, umungol si Levi, Philip Clark, huwag mo nang isipin yun. Mangarap ka, sa tingin mo nanalo ka na. Hahaha, sabihin ko sa iyo, natalo ka. Siguradong matatalo ka, may iba pa akong trump card. Ngumisi si Philip at sinabing, Tucker Stone ba ang tinutukoy mo mula sa District 12? Sa kasamaang palad. Habang nagsasalita, kinuha ni Philip ang isang mobile phone, binuksan ang speaker, hinagis ito kay Levi, at sinabing, makinig ka. Kabanata 3105. Nagulat si Levi, kinuha ang telepono, at narinig ang isang boses. Seth Larsen, anong ginagawa mo? How dare you barge into my place? Ayon sa utos ng pamilya Clark, nakipagsabuatan si Tucker Stone sa mga panlabas na kaaway at gumawa ng masamang balak. Ito ay isang opisyal na warrant para sa Tucker Stone. Ang sino mang maglalakas loob na lumaban ay papatayin kaagad. Flatter. Isang malaking away ang sumiklab. Nagbago ang mukha ni Levi pagkarinig nito. Sa wakas, Seth Larsen, mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Ginagawa mo ito para sa iyong personal na sama ng loob. Ikaw. Bang! Isang putok ng baril. Napasigaw si Levi sa takot at tumingin kay Philip ng walang laman. Malamig na sinabi ni Philip, Levi, ano pa ang sasabihin mo ngayon? Inilibot ng mga mata ni Levi ang paligid. Sa wakas, tumawa siya ng masama at sinabing, hahaha. Philip, paano kung nakuha mo na ang Distrito 12 at nakipagsanib puwersa kay Seth? Ito pa rin ang teritoryo ng pamilya ng Sangay. Maglakas loob ka bang patayin ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Philip habang hinahawakan ang pistola sa kamay ng general. Itinutok niya ang baril kay Levi at malamig na sinabi, kung gayon, pipiliin mo bang mamatay? Hinawakan ni Levi ang kanyang dumudugong braso, pilit na tumayo mula sa lupa, at sinabing, halika, barilin mo ako kung may lakas ka ng loob. I don't believe you dare to shoot at your family. Napakunot ang noo ni Philip, at puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Handa na siyang hilahin ang gatilyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, may isang taong nakasuot ng puting martial uniform na dahan-daang lumakad mula sa malayo. Bawat hakbang ay parang tinatapakan niya ang kapangyarihan ng mga patakaran. Kasabay nito, isang boses ang umalangaw-ngaw. Philip, pwede mo ba siyang pabayaan para sa akin? Lumingon si Philip at nakita si Christian Clark, ang dating pinuno ng pamilya ng Sangay. Ang kanyang hitsura ay walang alinlangan na nagbigay ng malaking kumpiyansa sa mga elder at Levi ng pamilya ng Sangay, at kasabay nito, naglagay ng matinding panggigipit sa mga taong ito ng pangunahing pamilya. Nagdilim ang mukha ni Philip. Pakiramdam niya ay mas matatag na ngayon ang lakas ni Christian. Bukod dito, ang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng mga panuntunan ay pumapalibot sa kanya na para bang magagamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng mga panuntunan sa mundo. Pseudo-realm ng kabilang baybayin. Si Christian Clark ay pumasok sa pseudo-realm ng kabilang baybayin. Napakapangit ng mukha ni Philip. Kung wala ang kanyang ama sa Arcadia Island, ang lakas ni Christian na nasa pseudo-realm na ng kabilang baybayin ay walang kapantay dito. Kung gusto niyang tumalikod sa pamilya Clark, ang buong pangunahing pamilya ay walang kapantay para sa kanya. Tito Christian, kung tama ang pagkakaalala ko, dapat nakakonfine ka pa ngayon. Hindi ka makakaalis sa ipinagbabawal na lugar ng walang pahintulot. Malamig na sabi ni Philip, at ang mga gwardya at general sa likod niya ay nakahanda para sa labanan. Kahit na namatay sila sa labanan, dapat nilang protektahan ang batang patriarch. Sinulyapan ni Christian si Philip ng mahina, tumango ng nakangiti, at sinabing, not bad. Lumaki ka na sa antas na ito. Mas mabilis ka sa inaasahan ko. Ang swerte ng pamilya Clark na magkaroon ng talentadong kabataang henyo tulad mo sa pangunahing pamilya. Kumunat ang noo ni Philip, hindi siya sigurado sa intensyon ni Christian. Napatingin si Christian kay Levi at nakakunot ang noo niyang sinabi, I warned you not to cross the line. Bakit hindi ka nakinig? Galit na sinabi ni Levi, Ama, bakit ka natatakot? Bakit dapat yumukod ang pamilya ng Sangay sa pangunahing pamilya? Sinampal siya ni Christian at pinagalitan, shut up. Bilang parusa, luluhod ka sa Ancestral Hall sa loob ng 7 araw sa pagmumuni-muni. Pagkatapos, tumingin si Christian kay Philip at sinabing, ano sa palagay mo ang desisyon ko? Kabanata 3106. Nang marinig ang mga salita ni Christian, napangiwi si Philip, at sumilay ang lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ay halos humihiling sa kanya na palayain si Levi na parang walang nangyari. Christian, sa tingin mo ba papayag ako dito? Malamig na sabi ni Philip, at mas naging solemn na ang mukha. Bahagyang ngumiti si Christian at sinabing, sangay tayo ng pamilya Clark, kung tutuusin. Galing sa iisang pinagmulan, hindi natin dapat kalimutan ang ating pinagmulan. Bata pa si Levi at walang karanasan sa pag-iisip ng mga bagay-bagay.
Ang kanyang ginawa ngayon ay ganap na walang ingat. Ipapaisip ko sa kanya ito. Sa tingin mo ba ay sapat na ang pagmumuni-muni sa sarili para pagtakpan ang intensyon ng pamilya ng sangay na magrebelde laban sa pamilya Clark? Christian, napakasimple ng iniisip mo. Napaka-ambisyoso ng pamilya ng Branch. Paano ko pahihintulutan ang ganoong banta sa tabi ko? Malamig na sabi ni Philip, very firm and transparent ang ugali niya. Bahagyang sumimangot si Christian, walang magawang umiling, at bumantong hininga, ano ang mga kondisyon mo, kung gayon. Sinabi ni Philip, tatanggalin ng pamilya ng sangay ang lahat ng puwersa ng bantay, na kukunin ng mga bantay ng pangunahing pamilya. Sa karagdagan, ang pamilya ng sangay ay hindi pinapayagan na makilahok sa mga pangunahing negosyo ng pamilya Clark, at kailangan mong ibigay ang kalahati ng iyong mga ari-arian sa pangunahing pamilya para sa pamamahala. Imposible. Nanaginip ka. Sa paggawa nito, dinadala mo kami sa aming libingan. Agad na umungol si Levi. Tinitigan ng masama ni Christian si Levi bago siya bumaling kay Philip at sinabing, maaari akong sumang-ayon sa iyong mga kondisyon. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi niya inaasahan na papayag si Christian ng walang pakialam. Nang marinig ito, napatulala si Levi at sinabi, Ama, ano ang sinabi mo? Pumayag ka talaga. Ano ang pagkakaiba ng pamilya ng sangay sa mga insekto, kung gayon? Oo, Panginoong Pinuno. Kung sasangayon tayo dito, tuluyang mawawala ng kapangyarihan ang pamilya ng sangay. Panginoong Pinuno, mangyaring mag-isip ng 2 beses. Clatter. Ang mga elder ng pamilya ng Branch ay lumuhad sa sandaling ito. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Philip dahil masasabi niyang lahat ng miyembro ng Branch family ay tumangging sumuko sa pangunahing pamilya. Ang gayong pag-iral ay dapat na hamina sa lalong madaling panahon, kahit na sirain. Galit na sigaw ni Christian, tama na. Nakapagdesisyon na ako. Huwag nang sabihin pa. Ang pamilya ng Branch ay kabilang sa pamilya Clark sa simula pa lang. Hindi ko na ipagpatuloy ang iyong mga aksyon bago ito, ngunit kung sino man ang maglalakas loob na magkaroon ng anumang hindi makontrol na pag-iisip mula ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Basag. Pagkasabi noon ay nabasag at nagbitak ang tile sa ilalim ng paa ni Christian. Sa isang iglap, natahimik ang mga elder ng Branch family. Tumingin si Christian kay Philip at sinabing, kontento ka na ba? Kumunat ang noo ni Philip. Alam niyang ito lang ang kaya niyang gawin para sa araw na ito. Kung hindi, kung pinukaw niya ang galit ni Christian, maaaring magdulot ito ng mas malalaking salungatan. Christian, sana maalala mo ang iyong mga salita ngayon. Kapag nalaman kong may mapanlinlang na pag-iisip ang pamilya ng sangay, wawasakin ko ang buong pamilya ng sangay ng walang pag-aalinlangan. Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at umalis kasama ang Griffin Army. Nang makita ang pag-alis ni Philip, unti-unting nagdilim ang mukha ni Christian. Pare, bakit kayo mukod sa kanya? Ikaw ang pinuno ng pamilya ng sangay, isang pseudo-realm ng kabilang baybayin. Bakit takot na takot ka kay Philip Clark? Hindi mo ari ni Levi, puno ng hinanakit at pagtataka ang mukha. Kabanata 3107. Napatingin si Christian kay Levi at sinabing, hindi mo talaga alam. Ayoko, galit na sabi ni Levi. Sabi ni Christian, sa tingin mo kaya kung gawin ang anumang gusto ko sa Arcadia Island dahil lang sa isa na akong pseudo-realm ng kabilang baybayin? Sa tingin mo kaya kung sakupin ang pamilya Clark dahil lang wala si Roger Clark sa Arcadia Island? Levi, napakabata mo pa, napaka-scheme ang tao ni Roger. Siyempre, alam niya ang tungkol sa pagsalansang ng pamilya ng sangay at gumawa siya ng kinakailangang mga kaayusan. Ginawa ang lahat para masubukan ang ilalim ng pamilya ng sangay. Kung magre-rebelde tayo sa pamilya Clark ngayon, wala pang isang oras, ang buong pamilya ng Branch ay hindi na mabubuhay sa mundong ito. Pagkatapos magsalita ni Christian, takot na sinabi ni Levi, talaga bang mangangahas si Roger na kumilos laban sa pamilya ng Branch? Hindi mo siya kilala, pero alam ko. Sabi ni Christian habang nakatingin sa malayo. Hinding-hindi niya hahayaan na magkaroon ng banta, kasama na ang kanyang mga kapatid sa iisang pamilya. Gayunpaman, ngayon ay kailangang ibigay ng pamilya ng sangay ang lahat ng puwersa ng gwardya at kalahati ng aming mga ari-arian sa pangunahing pamilya. Hindi na natin kayang labanan ang pangunahing pamilya, sabi ni Levi. Huminga ng malalim si Christian at sinabing, maaaring isakripisyo ng tuko ang buntot nito para mabuhay. Ang pamilya ng sangay ay iniaabot lamang ang aming mga mapagkukunan upang mabuhay. May oras tayo para mabagal ang pagbawi. Pagkatapos noon, tinapik ni Christian si Levi sa balikat at sinabing, kailangan mong matutong maging mas mapagparaya. Ama, tawag ni Levi. Tumalikod na si Christian para umalis. Sabi niya, aalis na ako. Dapat bantayan ninyong lahat ang inyong mga hakbang.
Sa sinabi nito, nakita ni Levi ang pagkupas ng figure ni Christian sa harap ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, naglakad na siya palabas ng ilang milya. Philip Clark. Ang pangunahing pamilya. Hindi ko makakalimutan ang kahihiyan ngayon. Naikuyom ni Levi ang kanyang mga kamao sa galit. Sa panig ni Philip, pagkatapos niyang lisanin ang pamilya ng sangay, bumalik siya sa puting kastilyo. Ang kanyang mga ina ay naghihintay sa bulwagan ng kastilyo sa sandaling ito. Nang makita nilang bumalik si Felipe, tinanong nila, Phil, kumusta ang lahat? Ano ang nangyari sa pamilya ng sangay? Ngumiti si Philip at sinabing, ikaapat na ina, huwag kang mag-alala. Ang problema ay nalutas na. Mula ngayon, lahat ng puwersa ng bantay ng pamilya ng sangay ay kukunin ng pangunahing pamilya, at ang pamilya ng sangay ay ibibigay din ang kalahati ng kanilang mga ari-arian sa amin. Nang marinig ito, nagulat si Hazel Eva, pagkatapos ay nagulat. Sabi niya, sigurado ka ba? Lumapit din si Nadia Sawyer at may kaina-hinalang nagtanong, bakit madaling sumang-ayon ang pamilya ng Branch? Hindi nila ito style. Nagdilim ang mukha ni Philip. Umiling siya at sinabing, hindi ko rin alam, pero personal na pumayag si Christian. Cristiano. Lumapit si Arya Zar na nakakunot ang noo. Sinabi niya, umalis ba siya sa ipinagbabawal na lugar? Tumango si Philip, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya, ang kanyang lakas ay umabot sa pseudo realm ng kabilang baybayin. Pseudo realm of the other shore. Lalong nag-alala si Arya at sinabing, bakit niya gagawin ito? Sinabi ni Philip, marahil siya ay natatakot kay ama. Natahimik si Arya. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango siya at sinabing, pwede naman, pero wala ang tatay mo sa Arcadia Island ngayon. Para kay Christian, ang pagkuha sa pamilya Clark ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Nakangiting sinabi ni Philip, siguro nakahanda na si tatay, at alam ni Christian iyon, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Tumango si Arya at hindi nagpatuloy sa paksang ito. Tinanong niya, ano ang susunod mong gagawin? Sinabi ni Philip, aayusin ko ang mga bagay sa Arcadia Island sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay pupunta ako sa palasyo ni Emperor Kai sa ilalim ng lupa. Kabanata 3108. Ang palasyo ni Emperor Kai sa ilalim ng lupa. Puno ng kalituhan si Arya at nagtanong, ano ang gagawin mo doon? Sinabi ni Philip, hindi ko pa masasabi sa iyo. Kumunat ang noo ni Arya pero hindi na nagtanong pa. She then said, dahil wala kayong sasabihin ng tatay mo, hindi na rin kami magtatanong. Ang underground na palasyo ni Emperor Kai ay binabantayan na ngayon ng Imperial Palace. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo ng pass. Kumunat ang noo ni Philip. Isang pass mula sa Imperial Palace. Tumango si Arya at sinabing, pero huwag kang mag-alala, makukuha ko itong pass para sa iyo. Sabi ni Philip, okay. Pagkatapos, bigla niyang sinabi, Third Mother, alam mo ba kung nasaan ang pintuan ng pamilya Clark? Nang marinig ito, agad na naging tense at solemn na ang ekspresyon ni Arya. Tinanong niya, bakit mo ito tinatanong? Gusto kong tingnan, sabi ni Philip. Kumunat ang noo ni Arya, tumingin sa dalawa pang babae, at sinabi kay Philip, hindi tayo makalapit sa pintuan ng pamilya Clark. Ang bloodline lang ng Clark family ang pwede. Dapat ay nasa underground hall ng Ancestral Hall. Ang Ancestral Hall. Tumango si Philip at umalis sa puting kastilyo, handang pumunta sa Ancestral Hall. Sa bulwagan, tiningnan ni Arya ang paalis na likod ni Philip na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Lumapit si Hazel at nagtanong, Third Sister, magiging okay ba siya? Wala ngayon ang matandang master. Masyado pa bang maaga para lumapit si Philip sa Stargate ng pamilya Clark? Saglit na nag-isip si Arya at sinabing, pili niya iyon at ang kapalaran ng pamilya Clark. Sa sinabi nito, umalis si Arya sa kastilyo. Sa panig ni Philip, dumating siya sa Ancestral Hall at tiningnan ang mga memorial plaque ng kanyang mga ninuno. Lalo na nang makita niya ang memorial plaque ng Grandmaster, lumuhod si Philip, yumuko, at sinabing, Grandmaster, narito ang little monkey para makita ka. Pagkaluhod sandali, tumayo si Philip at naglakad papunta sa likod ng Ancestral Hall. Ito ay isang medyo malaking bakuran na napapalibutan ng mga berdeng halaman na may tarangkahang bato. Ang mga gwardya ng pangunahing pamilya ay nakatayo sa malapit. Nang makita si Philip, lumuhod ang mga gwardya sa isang tuhod at sinabing, Welcome, young patriarch. Tumango si Philip, sinenyasan silang bumangon, at sinabing, buksan ang pinto ang bato. Nang marinig iyon, agad na binuksan ng mga tanod ang tarangkahang bato. Isang gwardya ang humakbang pasulong, naglabas ng isang kahon na gawa sa kahoy, iniabot ito kay Philip, at sinabing, young patriarch, sinabi sa amin ng patriarch na ibigay ito sa iyo. Sabi niya siguradong pupunta ka dito. Kinuha ni Philip ang kahoy na kahon na nakakunot ang noo at nagtaka kung ano ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama.
Walang pagkaantala, binuksan ni Philip ang kahoy na kahon na naglalaman ng isang test tube na may dugo at isang maikling note. Phil, alam kong pupunta ka dito para makita mo ang sarili mo balang araw. Ito ay isang bagay na inihanda ko para sa iyo. Dalhin ito sa iyo, bumaba, at tingnan. Ibuhos ang dugo sa test tube sa stone slate ng Stargate. Ang nilalaman ay napakaikli. Napakunot noo si Philip, nag-isip sandali, at naglakad pababa sa mga hagdang bato sa likod ng tarangkahang bato. Mahahaba at malalim ang mga hakbang na bato. Matapos maglakad ng mahabang panahon, sa wakas ay nakita na ni Philip ang wakas. Isa itong bulwagan sa ilalim ng lupa na napapalibutan ng walang hanggang mga ilaw, na mukhang napakaliblib. 8 malalaking haligi ang sumusuporta sa tuktok ng pangunahing bulwagan, at ang bawat malaking haligi ay inukitan ng mga extraterrestrial na hayop at mga pattern na hindi dapat lumitaw sa mundong ito. Ang mga haligi ay naglabas ng isang sinaunang vibe na tila sila ay naglakbay sa pamamagitan ng mga edad. Naglakad si Philip sa gitna sa pamamagitan ng mga haliging bato at nakarating sa pinakagitnang lugar, na isang mataas na parisukat na altar. Napapaligiran ito ng 4 na gintong dragon na gawa sa purong ginto na ang kanilang mga ulo ay nagbabantay sa altar. Isang sirang batong slate ang natagpuan sa altar, na puno ng hindi kilalang mga linya at pattern. Ang slate ay madilim na pula. Sa isang sulyap, naramdaman ni Philip ang isang hindi pa nagagawa at isang malakas na vibe. Ang slate na ito ay ginawa sa parehong material tulad ng Stargate sa ibaba ng Cockley Mountain, ngunit ang aura ay malinaw na mas malakas. Bukod dito, ang iba't ibang kapangyarihan ng mga panuntunan ay nag-hover sa paligid, na bumubuo ng mga bilog ng madilim na pulang ilaw na nakapalibot sa slate. Nang lumapit si Philip, nalaman niyang ang mga bilog ng liwanag na nakapalibot sa slate ay naging mga hindi kilalang simbolo at karakter. Namangha si Philip at inabot niya ang mga simbolo na iyon, ngunit dumaan ang kanyang kamay sa mga iyon. Libreng kabanata 3109. Isang lighting effect. Pagkatapos, tumingin si Philip sa slate. Ang slate ay halos 1 metro kwadrado, at ito ay tila nasira. Tila maraming piraso ang pinagsama-sama. Mayroong ilang mga pinong linya sa ibabaw nito. Matapos tingnan ito ng mabuti, nalaman ni Philip na ang mga pattern sa slate ay tila hindi kabilang sa panahong ito ngunit isang bagay mula pa noong unang panahon. Ang ilang mga nilalang ay wala na sa kasaysayan, at may ilang mga sibilisasyon na hindi maarap ni Philip. Iniunat ni Philip ang kanyang kamay at dahan-dahan itong inilagay sa slate. Biglang nagningning ang slate na may madilim na pulang kinang, at ang mga nakapaligid na karakter ay kumalat sa isang iglap, tila napakahiwaga. Tinakpin nila ang espasyo sa loob ng 3 metro, kasama si Philip. Ang mga linya at pattern sa slate ay nagsimulang mabuhay, dahan-dahang lumulutang pataas mula sa slate. Sa harap ng mga mata ni Philip, nagsimulang maglaro ang pag-unlad ng isang sibilisasyong hindi niya maintindihan. Sa kanyang harapan, ang mga extraterrestrial na hayop at mga taong nakalarawan sa slate ay nagpalipat-lipat, at ang mga eksena ay nakatatak sa isip ni Philip. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Nang bumalik si Philip sa kanyang katinoan, ang mga bagay na ito sa kanyang harapan ay nawala at ang slate ay bumalik sa normal, ngunit ang mga karakter na lumulutang sa paligid ay nandoon pa rin. May na-trigger ba siya? Sa pag-iisip nito, binuksan ni Philip ang test tube na naglalaman ng dugo sa kanyang kamay at ibinuhos ito sa slate. Sa sandaling ang dugo ay nabasa sa slate, ito ay sumabog na may nakakagulat na kapangyarihan at isang nakakatakot na kinang. Boom! Isang madilim na pulang sinag ng liwanag ang biglang bumaril mula sa stone slate, dumaan sa underground hall, at lumitaw sa labas ng mundo. Sa isang iglap, isang madilim na pulang sinag ng liwanag na umakyat sa langit ang lumitaw sa likod ng ancestral hall ng Clark Manor. Tumagos ito sa mga ulap at bumuo ng cloud vortex sa Clark Manor. Nakatingin sa ibaba mula sa langit sa itaas ng Arcadia Island, ang madilim na pulang sinag ng liwanag na ito ay napakalaki. Daan-daang nautical miles ang layo, makikita ang nakakatakot na madilim na pulang sinag ng liwanag na gumagalaw sa paligid. Sa sandaling lumitaw ang madilim na pulang sinag na ito, ang bansa ay yumanig. Maging ang mga powerhouse ng kanluran ay naalarma. Ilang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ang biglang lumitaw sa baybayin ng bansa, nakatingin sa direksyon kung saan lumitaw ang madilim na pulang sinag ng liwanag sa dagat. Imperial Palace. Ang Imperial Preceptor ang unang lumipad sa kalangitan. Nakatayo siya sa itaas ng Imperial Palace, ang kanyang ginintoang dragon na robe ay kumakaluskaw sa hangin. Sa matalinong mga mata, tumitig siya sa direksyon ng Arcadia Island mula sa malayo, mataimtim na tumingin sa madilim na pulang sinag ng liwanag na lumitaw, at bamulong, sa wakas ay lumitaw na ito. Kabanata 3110. Ang madilim na pulang sinag ng liwanag na ito ay nakita kahit ng mga satellite sa kalawakan. Ang bagyo ay parang isang higanteng haligi sa kalangitan.
Malayo sa sagradong lungsod ng kanluran. Si Zeus ay nakaupo sa kanyang trono sa sandaling iyon, at ang sagradong espada sa likod niya ay biglang yumanig ng malakas, nagniningning ng maliwanag. Napalunok siya at bumangon. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang figure sa itaas ng sagradong lungsod. Tumangala siya at nakita ang isang madilim na pulang suso ng mga ulap sa malayong abot tanaw at isang madilim na pulang sinag ng liwanag na kasing kapal ng daliri. Ano ang? Nagdilim ang mga mata ni Zeus at kumurap na magulong. Sa isang iglap, nawala ang kanyang figure mula sa itaas ng sagradong lungsod. Kasabay nito, ang mga satellite sa buong mundo ay nagsimulang may sensinang subaybayan ang malaking sinag na ito na lumitaw sa dagat. Sa ilang sandali, kumilos ang lahat ng intelligence at tactical department ng iba't ibang bansa. Sa bansang malapit sa baybayin, mahigit sa 100 ng supreme powerhouses ang natipon sa sandaling ito. Ang ilan ay matandang magkaibigan, habang ang iba ay naalertuhan ng madilim na pulang sinag ng liwanag at lumabas sa kanilang mga pag-iisa. Sila ang pinakamakapangyarihang puwersa sa bansa, 13 powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Mayroon ding 2 pseudo-realm sa kabilang baybayin na lumitaw din sa baybayin sa sandaling ito. Ang kanilang hitsura ay naging dahilan upang ang 13 powerhouses ay kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin upang umatras. Ang isang pseudo-realm sa kabilang baybayin ay isang pag-iral na lumampas sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang isang pseudo-realm sa kabilang baybayin ay madaling tumagal ng 3 kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ang kanilang hitsura ay walang alinlangan na sumasalamin sa kalubhaan ng bagay na ito. Napatingin ang lahat sa lugar kung saan lumitaw ang madilim na pulang ilaw na sinag sa dagat, ngunit walang nang-ahas na lumapit sa isang kapritsyo. Iyon ay dahil alam nilang ang teritoryong iyon ay kabilang sa pamilya Clark ng Arcadia Island. Kung sila ay lumitaw doon, walang alinlangan na ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa pamilya Clark. Sa wakas ba ay mabubuksan muli ang Stargate ng pamilya Clark? Isang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ang nag-aalalang sabi sa sandaling ito. Hindi ako sigurado. Sa itsura nito, parang hindi kasing lakas ng pagbukas ng Stargate noon. Baka may hindi sinasadyang nag-trigger ng isang bagay, ang isa pang matandang lalaki na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay time na sumagot. Kahit ano pa, kailangan nating magbantay dito. Kung may nangyaring hindi ka nais-nais, kailangan nating magtulungan. Tumayo si Marquis Fulmore sa unahan sa sandaling ito at sinabi sa iba pang 4 na Marquis sa paligid niya. Tumango ang 4 na Marquis. Ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay may kanya-kanyang agenda at hindi tumugon sa mga salita ni Marquis Fulmore. Kasabay nito, ang mga kalahating hakbang na ito patungo sa kabilang baybayin at ang 2 pseudo-realm sa kabilang baybayin na hindi nagpakita ng kanilang tunay na mukha ay sunod-sunod na tumangala sa langit. Ang figurang nakasuot ng gintong dragon na damit ay naglalakad sa langit. Ilang hakbang pa lang ay lumitaw na siya sa tabi ng madilim na pulang sinag ng liwanag. Ito ang Imperial Preceptor. Gulat na bulalas ng kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang. Ang iba ay tumingin sa ibabaw na may mataimtim na mga ekspresyon. Nakahinga ng maluwag ang 5 Marquis. Dahil kumilos na ang Imperial Preceptor, hindi na sila dapat mag-alala. Kailangan lang nilang bantayan ang baybayin. Kaya, ang 5 Marquises ay agad na bumuo ng isang malakas na linya ng depensa. Tinitigan nila ang natitirang mga powerhouse at malamig na nagbabala, lahat, huwag lumampas sa linya. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagpatay ngayon. Nakasimangot ang kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang at tumingin sa 5 Marquis. Malamig nilang sinabi, 5 Marquises, huwag kang kabahan. Naghanap lang kami. Sana nga, malamig na sabi ni Marquis Fulmore. Sa gilid ni Philip, napatulala siya nang makita niya ang stone slate na biglang nasilaw sa madilim na pulang ilaw. Kabanata 3111. Sa slate, patuloy na dumaloy ang dugo sa mga linya at natakpan ito ng buo. Ang mga simbolo at pattern sa slate ay tila buhay din sa sandaling ito, mukhang napakaliksi. Pagkatapos, mas sumilaw ang slate at binalot ng liwanag si Philip. Sa sandaling iyon, nagbago ang eksena sa harap ng mga mata ni Philip. Parang may nakita siyang pintong bato na may starlight na sumulpot sa harapan niya. Ang pintong bato ay inukitan ng mga bituin ng kalawakan at lahat ng nabubuhay na bagay at nilalang sa mundo. Lumapit siya, inabot, at itinulak ang pintong bato. Creak! Ang pintong bato ay itinulak ni Philip, at lahat ng nasa harapan niya ay napalitan ng puting liwanag. Nang masanay na siya sa puting liwanag, napagtanto niya na ang mundong nasa harapan niya ay isang malawak na mabituing kalangitan. Daan-daang milyong bituin ang kumikislap sa mabituing kalangitan, at nagkaroon ng mahabang ilog ng kaguluhan. Nakatayo si Philip sa ilalim ng mabituing kalangitan at naramdaman ang lahat sa paligid niya. Ang katahimikan ay parang walang nagbago.
Ang kapayapaang iyon ay isang bagay na hindi pa nararanasan ni Philip. Itinuro niya ang isang daliri, at isang bituin ang sumugod sa kanya, huminto sa kanyang harapan. Sa kanyang mga mata, nasaksihan niya ang pagsilang ng bituin na ito, ang paglaki nito, at ang pagkawasak nito sa mabituing kalangitan na ito. Nakita ni Philip ang paglago ng lahat ng bagay sa kalawakan at ang pagkalipol ng sibilisasyon. Ito ba ang paglago ng lahat ng bagay? Natarante si Philip. Patuloy niyang itinuturo ang mga bituin, pinapanood ang kanilang pagsilang at pagkawasak. Biglang, sa paningin ni Philip, isang malaking kamay ang lumitaw sa dulo ng walang katapusang mabituing kalangitan, humawak ng isang bituin, at binago ang mga patakaran at pag-unlad ng larangan ng bituin na iyon. Ang kapangyarihang iyon ay isang bagay na hindi maintindihan ni Philip. Anong pag-iral ang maaaring aktwal na maputol ang mga tilapon ng mga bituin at baguhin ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng mundo? Nagulat si Philip. Ito ba ang propeta? Ang pag-iral na lumampas sa kanyang ama. Tanging ang gayong pag-iral ang maaaring magkaroon ng gayong makapangyarihang kapangyarihan. Hindi alam ni Philip kung gaano siya katagal na natili sa mabituing kalangitan na ito. Nang mawala ang lahat sa kanyang harapan, ang lahat ng bituin ay naging mga sinag ng liwanag at nagsanib sa katawan ni Philip. Habang pumapasok ang bawat sinag ng liwanag sa kanyang katawan, nararamdaman ni Philip na may kung anong kapangyarihan sa kanyang katawan ang patuloy na nagigising at lumalaki. Sa wakas, nakita niya ang mga pulang guhit sa kanyang braso. Ang mga linya ay naglalaman ng kumukulong dugo. Boom! Sa sandaling iyon, umungal si Philip sa langit. Isang markang pula ng dugo na katulad ng araw ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagkalat ang mga pulang linya mula sa markang ito at tinakpan ang buong katawan ni Philip. Kumukulo lahat ng dugo sa katawan ni Philip. Pagkatapos noon, tila nag-transform siya sa isang higanteng nakatayo sa langit. Sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, maaari niyang baguhin ang trajectory ng mga bituin at kahit na sirain ang isang kalawakan. Napatingin si Philip sa kanyang palad na parang hindi makapaniwala at nakakasindak. Ito ba ang kapangyarihan ng bloodline ng pamilya Clark? Ang kapangyarihan ng bloodline na maaaring pumatay sa maharlikang pamilya. Habang nasa kawalan ng ulirat, tumangala si Philip at nakita niya ang isang pares ng malalaking mabalasak na mata na nakatingin sa kanya sa mabituing kalangitan. Pagkatapos, ang malaking braso na lumitaw kanina ay biglang humawak sa kanya ng napakalaking kapangyarihan ng pagkawasak na parang gusto siyang sirain. Kabanata 3112. Sa harap ng napakalaki at nakakatakot na puwersang ito, hindi makalaban ni Philip. Ang mapangwasak na puwersang ito ay napakalakas, nalampas sa pagkaunawa ni Philip. Tila kayang sirain ng kamay na ito ang 10,000 bituin, maging ang mabituing kalangitan na ito. Napakalakas ng puwersa. Walang magawa si Philip habang nakahawak sa kanya ang higanteng palad na may napakalaking mapanirang kapangyarihan. Biglang lumapat ang palad sa kanya, nagsimulang kumulo ang dugo ni Philip, at isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ang nag-alab din sa kanyang puso. Pumalakpak siya sa langit at nakipaglaban sa higanteng palad. Sa sandaling iyon, isang hindi magagapi at magiting na espiritu ang bumalot sa puso ni Philip. Ito ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, ang kanyang banal na pangangatawan na tumangging matalo sa sinuman. Boom! Sinuntok ni Philip ang higanteng palad sa mabituing kalangitan. Ang suntok na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng 10,000 bituin mula sa lahat sa paligid. Ang kanyang kamao ay pumailang lang sa langit na may nakakatakot na puwersa na maaaring durugan ang mabituing kalangitan at sumabog patungo sa palad. Sa isang iglap, 10,000 bituin ang sumabog sa banggaan at nagkapira-piraso. Ang shockwave na nabuo sa pagitan ng dalawa ay umalangaw-ngaw at tumawid sa mabituing kalangitan. Sa pagkakataong iyon, tila nabaligtad ang nakapalibot na kalawakan. Ang higanteng palad ay umatras sa langit. Isang malamig at malakas na boses ang umungol at sinabing, "Oh!" Ang Divine Wilderness Physique. Kaagad pagkatapos, ang malalaking mata ay dumaan sa mabituing kalangitan at nakalok kay Philip. Ang lupain ng dugong nagkasala. Sa sinabi nito, unti-unting nawala ang mga matang iyon sa mabituing kalangitan na ito. Para bang hindi pinahintulutan ng kapangyarihan ng mga alituntunin ng mabituing kalangitan na ito ang napakalakas na pag-iral. Malungkot si Philip. Ramdam niya ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan na nag-aapoy at patuloy na kumukulo. Maya-maya, bumalik sa normal ang bloodline power ni Philip. Nakatayo siya sa mabituing langit na ito at bumalik sa kailanawan ang lahat ng nasa harapan niya. Nang bumalik siya sa katinoan, bumalik siya sa underground hall. Ang slate na nagbuga ng isang madilim na pulang kinang ay mayroon pa ring mga linya at pattern na nakatatak dito. Bumuo sa kanyang katawan ang mga bilog ng pulang karakter mula sa paligid. Nagsimula ring lumitaw ang mga spot sa slate. Biglang naramdaman ni Philip ang isang malakas na puwersa na patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan. Ito ay isang puwersa na hindi niya makontrol.
Isang itim na gintong kinang ang kumikinang sa kanyang dibdib at bumuo ng puyo ng tubig na patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan mula sa slate. Kasabay nito, ang gininto ang white marsh imprint sa braso ni Philip, ang tatlong ulo na ahas na bakas sa kanyang dibdib, at ang bakas ng apoy na chimera na biglang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang sumipsip ng lakas mula sa slate. Sa sandaling ito sa bulwagan sa ilalim ng lupa, patuloy na bumuhos sa katawan ni Philip ang walang katapusang magulong kapangyarihan at ang kapangyarihan ng mga panuntunan. Para siyang sisidla na patuloy na kumakain. Sa labas ng mundo, ang madilim na pulang sinag ng liwanag ay nawala sa Arcadia Island sa isang iglap. Ang Imperial Preceptor ay nakatayo sa labas ng Arcadia Island habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakakunot ang noo, ang kanyang pares ng mga gintong mata ay nakatitig ng mabuti sa mga pagbabago sa Arcadia Island. Nararamdaman niya ang malakas na puwersa sa hangin na bumubuo ng nagngangalit na vortex na patuloy na bumubuho sa Ancestral Hall ng Clark Manor. Nagsimula na ba? Ungol ng Imperial Preceptor sa ilalim ng kanyang hininga. Sa sandaling ito, isang malakas na figure ang sumugod mula sa dagat. Ang nagngangalit na kapangyarihan na dala ng figurang ito ay hindi mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng Imperial Preceptor. Kabanata 3113. Zeus. Kumunat ang noo ng Imperial Preceptor at tinitigan si Zeus na kakaharap lang sa kanya. Tiningnan din ni Zeus ang Imperial Preceptor at Arcadia Island sa ibaba. Sinabi niya, ito ba ang iyong pinili? Ang Imperial Preceptor ay sumagot, ito ay kanyang pinili. Natahimik si Zeus. Hawak ang gintong kidlat na sibat sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay naging napaka-solemna. Sabi niya, maaari ba niyang akayin ang sangkatauhan at ang mundo mula sa suliraning ito? Umiling ang Imperial Preceptor at sinabing, hindi ko alam, ngunit siya ang pinakamahusay na kandidato. Kung mabaygo siya, ang naghihintay sa atin ay pagkawasak. You know this very well, malamig na sabi ni Zeus. Ngumiti ang Imperial Preceptor at sinabi, ano? Mas gugustuhin mo bang maupo at walang gagawin? Malamig na sabi ni Zeus, plano mo bang ilagay ang pag-asa ng sangkatauhan sa isang batang hindi pa lumaki? Hindi ka ba masyadong reckless? Ang Imperial Preceptor ay tumawa at sinabi, maaari niyang malampasan ang lahat sa atin. Ito ang kanyang potensyal. So ano? Kung pupunta siya sa kabilang pampang at ipagkanulo ang sangkatauhan at ang ating lupaing ninuno, ano ang gagawin mo? Malamig na tanong ni Zeus. Nagdilim ang mukha ng Imperial Preceptor, pagkatapos ay sinabi niya, imposible iyon. Hindi ako papayag na magkaroon ng anumang hindi matatag na salik. Gusto kong makita ang sarili ko. Malamig na sabi ni Zeus at akmang sasabak na sa Arcadia Island. Ang Imperial Preceptor ay sumigaw, at isang marilag na puwersa ang biglang bumangon mula sa kanyang katawan. Sabi niya, how dare you? Boom! Isang gintong alon na parang karagatan ang sumabog kay Zeus. Isang suntok mula sa kabilang pampang. Sumimangot si Zeus, naging isang bahid ng gininto ang kidlat, at nawala sa lugar, muling lumitaw ilang nautical miles ang layo. Kasabay nito, hinabol ng Imperial Preceptor at same time na sinabi, Zeus, ito ang aking teritoryo. Kung maglakas loob kang tumawid sa linya, hindi kita mapapanatili dito. Napakunot noo si Zeus at napatingin sa baybayin. Naramdaman niya ang 13 kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin at 2 pseudo-realm sa kabilang baybayin. Kung talagang away, wala siyang tsansa na manalo. Sa sandaling ito, isang itim na gintong sinag ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan sa itaas ng isla ng Arcadia at ginulo ang mga ulap, na bumuo ng isang puyo ng tubig na gumulong at lumundag. Boom! Isang figurang napapalibutan ng 3 magagaan na ball ang ginto, puti, at pula ang bumangon sa kalangitan at lumipad sa itaas ng Arcadia Island. Ang gintong liwanag ay ang white marsh, ang puting liwanag ay ang 3 ulo na ahas, at ang pula ay ang apoy na chimera. Sa sandaling ito, ang 3 maliliit na bola ay umatungal sa langit at umikot kay Philip sa 3 direksyon, patuloy na sinisipsip ang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga alituntunin ng mundo at ibinabalik ito sa kanya sa parehong oras. Ang buong katawan ni Philip ay natatakpan ng mga linyang pula ng dugo. Ito ay ang bloodline na kapangyarihan ng Divine Wilderness Physique. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin, ang kanyang aura ay parang bahaghari, at ang kanyang katawan ay lumundag ng napakalakas. Ang 3 maliliit na lalaki sa paligid niya ay biglang naging 3 napakalaking anino at lumitaw sa 3 direksyon sa paligid ni Philip. Ang white marsh ay tumapak sa langit, ang ahas ay gumalaw sa dagat, at ang chimera ay lumubog sa lupa. Ang 3 napakalaki at napakabangis na mga anino ay parang mga sagradong hayop sa kagubatan. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng aura ni Philip. Mula sa lakas sa gitnang yugto ng ika-7 sona, pumasok siya sa huling yugto.
Ang pinakamataas na kapangyarihan sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin at pseudo-realm sa kabilang baybayin malapit sa baybayin, pati na rin ang iba pang malalakas na nilalang sa bansa, ay napansin ang mga pagbabago sa mundong ito. Itinuon ng lahat ang kanilang atensyon sa figure na lumitaw sa itaas ng Arcadia Island. Malapit na ba siyang umabot ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin? Kabanata 3114. Nakatitig ang lahat sa figure sa itaas ng dagat habang bumubuhos ang napakalaking enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan sa katawan ni Philip. Biglang, gumawa ng hakbang si Grandmaster Turner. How dare you? Galit na sumigaw si Marky Fulmore, sumugod kaagad, at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Boom! Sa isang iglap, sumiklab ang away. Ang ilang natitirang kalahating hakbang patungo sa iba pang mga baybayin ay sabay-sabay na umatake sa iba pang apat na marquises. Sa isang iglap, ilang mga larangan ng digmaan ang sumiklab malapit sa baybayin. 8 makapangyarihang nilalang na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay nahulog sa labanan at nagdulot ng isang aparisyon. Ang natitirang 5 kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay nakatayong hindi gumagalaw sa lugar na parang walang kinalaman sa kanila ang mga laban na iyon. Kabilang sa kanila, si Benny Larsen at Alliance Master Yarn ay nakatayo habang nakatalikod ang kanilang mga kamay, nakatingin sa direksyon ng Arcadia Island. Ang Alliance Master Yarn ay time na nagsabi, sa tingin mo ba ay makakalagpas siya sa kaharian ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin? Dumilim ang mukha ni Benny habang sumasabunot ang mga daliri sa isang hula. Sa wakas, ipinilig niya ang kanyang ulo ng walang magawa at napabuntong hininga, lampas ito sa saklaw ng aking hula. Ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng langit at lupa sa paligid niya ay nakakasagabal sa lahat ng posibilidad ng hula. Kumunat ang noo ni Alliance Master Yarn at nagtanong, sabi mo may iligtas niya ang pamilya Yarn. Hanggang kailan pa ba ako maghihintay? Sinabi ni Benny, malapit na ang oras. Sa kabilang banda, ang tatlong nakamaskara na powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin na nagtatago ng kanilang tunay na anyo ay nagkatinginan. May simbolo ng pearly gate sa kanilang mga kwelyo. Mga tao ng langit na hukuman. Ang mga maaaring lumitaw dito ay dapat na ang tatlong dakilang hari sa langit. Sa ibang direksyon, ang dalawang pseudo na kaharian sa kabilang baybayin na hindi kailanman nagpakita ng hitsura ay tumingin sa dagat ng walang pakialam, binibigyang pansin ang Imperial Preceptor at Zeus. Handa silang tumulong sa Imperial Preceptor anumang oras. Sa sandaling ito, isang marilag na vibe ang lumitaw sa mundo, na tumawid sa dagat at kumalat sa buong paligid. Sa isang iglap, sumugod sa kanyang katawan ang tatlong anino na nakapaligid kay Philip. Boom! Isang aura na pumailang lang sa langit ang bumalot sa isla ng Arcadia. Iminulat ni Philip ang kanyang mga mata na mula sa ginto ay naging puti at pula bago tuluyang naging itim. Sa bawat galaw niya, kaya niyang kontrolin ang lahat sa mundong ito. Ito ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng langit at lupa. Ang mahigpit at malamig na mga mata ni Philip ay lumusot sa paligid. Agad siyang nakakuha ng insight sa 13 half-step powerhouses malapit sa coastline. Sa pagkakataong iyon, kuminto sa pag-aaway ang 8 tao at matamang nakatingin sa direksyon ni Philip. Itong aura, isang kalahating hakbang papunta sa kabilang baybayin. Talagang naabot niya ang antas na iyon. At, nasa 20s lang siya. Kabanata 3115. Isang malakas na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa kanyang 20s. Si Grandmaster Turner ang unang umatras, at sinenyasan niya ang kanyang mga kasama gamit ang kanyang mga mata. Grandmaster Turner, dahil nandito ka, bakit umalis? Biglang sumigaw si Philip. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang Chimera Fist na may napakalaking energy pressure ang sumabog kay Grandmaster Turner. Kasalukuyang nasa tuktok ng tagumpay si Philip, at hindi maarok ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Napansin ito ni Grandmaster Turner at piniling umatras. Philip, how dare you? Galit na sigaw ni Grandmaster Turner. Nang makitang naglakas loob si Philip na patayin siya noong katatapos niya lang makalusot, galit na galit siya. Boom! Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at ang kanyang mga daliri ay naging malalaking kuko na humawak kay Philip. Basag! Nabasag ang espasyo. Bumangga ang pulang Chimera Fist sa pag-atake ni Grandmaster Turner, at sumiklab ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya, na nagdulot ng malalaking alon na 12-12 metro ang taas sa kalapit na dagat. Napaatras si Grandmaster Turner ng daan-daang metro sa pamamagitan ng suntok na ito. Hindi siya makapaniwala na natalo siya sa pag-ataking ito. Ang iba pang mga powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay mukhang solemna at natulala. Kaka-rating lang ni Philip sa antas na ito, ngunit kayanan niyang sugpuin si Grandmaster Turner. Napaka-letdown. Mahinang sabi ni Philip.
Ang kanyang sinabi ay nagpagalit kay Grandmaster Turner, na umungal, "Anak, huwag kang maging mayabang. Pumunta sa impyerno." Sa sinabi nito, si Grandmaster Turner ay lumundag na may kamangha-manghang lakas ng labanan at mapanirang kapangyarihan ng mga panuntunan. Inatake niya si Philip. Ang maldito na mayabang na bata ay naglakas loob na magyabang ng ganito. Tumingin si Philip kay Grandmaster Turner na sumikat ng nakakatakot na aura at bahagyang ngumiti. Nag-transform siya sa isang nagninangas na chimera humanoid at inatake si Grandmaster Turner. Pumutok. Umungol si Philip. Dalawang napakalakas na haligi ng apoy ang sumabog mula sa kanyang mga kamao na parang mga kanyon at pinaputukan si Grandmaster Turner. Sumimangot si Grandmaster Turner, itinaas ang kanyang mga kamay, at bumuo ng berdeng harang sa kanyang harapan. Binomba ng dalawang haligi ng apoy ang berdeng harang at sumabog ang apoy na mataas sa langit. Galit na umungol si Grandmaster Turner. Ang kanyang kabilang kamay ay naging isang nakakatakot na berdeng kuko ng dragon, na nahulog mula sa langit at hinawakan si Philip. Itinaas ni Philip ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid. Tumalon siya sa hangin at nag-transform sa isang mabangis na pulang liwanag ng espada. Poof! Ang pulang liwanag ng espada ay tumago sa higanteng kuko ng dragon na nahulog mula sa langit at nagdulot ng bumulwak ng dugo. Arg! Sumigaw si Grandmaster Turner nang may lumabas na butas na dumudugo sa kanyang palad. Pinandilatan niya ang nasusunog na lalaki na nakatayo sa kabila at sinimulang sumipsip ng galit sa kapangyarihan ng mga alituntunin ng langit at lupa. Pagkatapos, sa isang dagindong, siya ay naging isang berdeng dragon at sinugod si Philip. Si Philip ay nag-hover sa hangin, ang kanyang mga mata ay puno ng fighting intent habang nakatingin sa paparating na umaatungal na berdeng dragon. Binuksan ng berdeng dragon ang malalaking panga nito. Mabangis ang mukha nito, at bumubulwak ang uhog mula sa bibig nito. Ang kaliskis ng dragon sa katawan nito ay naging dagger axe at pinaputukan si Philip. Pinag-cruise ni Philip ang kanyang mga braso at ikinalat ang mga ito sa isang malakas na dagindong. Whoosh! Sa isang iglap, naglabasan ng mga ball ang apoy mula sa katawan ni Philip at tumama sa mga palakol ng punyal na nabuo ng kaliskis ng dragon na iyon. Ang langit ay nilalamon ng naglalakihang pulang ball ang apoy at berdeng mga palakol. Sa isang iglap, hinarap ni Philip ang pag-atake ng direkta. Siya ay naging bola ng apoy, itinaas ang kanyang kanang kamao, at sinuntok ang ulo ng malaking berdeng dragon. Boom! Naputol ang suntok na ito. Kasabay nito, tumalon si Philip at umupo sa likod ng berdeng dragon. Sa isang iglap, nilamon ng mga dragon ang dagat. Ang berdeng dragon na si Grandmaster Turner ay umikot at umungal sa ibabaw ng dagat. Umupo si Philip sa likod nito at sinuntok ang napakalaking ulo nito ng sunod-sunod na suntok. Bawat suntok ay magbubunga ng dugo at kaliskis ng dragon. Dagindong. Walang katapusang kapangyarihan ng kidlat ang bumuhos mula sa bibig ng dragon at nagkalat sa dagat. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Philip nang bumagsak ang kanyang huling suntok. Ang berdeng dragon ay umungol at nahulog mula sa himpapawid patungo sa dagat na may malaking bahagi ng dugo. Si Philip ay tumalon, at isang chimera sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa naghihingalong berdeng dragon. Slash! Buzz! Ang chimera sword ay kumikinang at hiniwa ang berdeng dragon sa kalahati. Kabanata 3116. Swish! Sa hangin, pinutol ng chimera sword ang berdeng dragon sa kalahati. Nagspray ang dugo sa dagat. Ang berdeng dragon ay nagtransform pabalik sa Grandmaster Turner. Nakalutang siya sa dagat na may mga sugat sa buong katawan, lalo na sa tiyan kung saan siya tinaga ng espada. Patay na siya. Isang powerhouse na kalahating hakbang sa kabilang baybayin ang namatay sa dagat sa mga kamay ni Philip Clark ng ganoon. Nasa 20s lang siya. Talagang pinatay niya ang isang powerhouse isang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Malapit sa baybayin, tumahimik ang lahat ng kataas-taasang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Masyadong malakas. Ang batang patriarch ng pamilya Clark ay talagang napakalakas. Isang espada ang pumatay sa berdeng dragon. Napatay niya lang si Grandmaster Turner na kalahating hakbang na patungo sa kabilang baybayin. Sa ibabaw ng dagat, bumalik na sa normal na kalagayan si Philip. Malamig niyang tiningnan ang katawan ni Grandmaster Turner na lumulutang sa dagat at pinagmamasdan siya habang unti-unting nilalamon ng alon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kilay at pinagmasdan ang baybayin ng may malamig na mga mata na kumikislap na parang malawak na kalawakan. Mga Ginoo, plano ba ninyong pumasok sa dagat sa teritoryo ng pamilya Clark? Si Philip ay nakatayo ng buong pagmamalaki, nagngangalit sa isang napakapangit na espiritu ng pakikipaglaban. Nandoon pa rin ang pananakot niyang vibe matapos pumatay ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin gamit ang isang espada.
Ang natitirang dosenang kalahating hakbang ay nagkatinginan sa sandaling ito. Apat silang biglang pumailanglang sa langit, pinalibutan si Philip, at sumigaw ng mahigpit, "Junior, masyado kang mayabang. How dare you pumatay kay Grandmaster Turner?" Isang ignorante na bata na kakatuntong lang sa kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang ay napakayabang na. Sa hinaharap, tiyak na tatakbo ka ng walang pakialam sa amin. Ngayon, tuturuan ka namin ng leksyon at ipapaalam sa iyo na may mas malaking mundo doon. Sa sinabi nito, ang apat na kalahating hakbang ay malapit ng sumugod at patayin si Philip. "How dare you?" Biglang lumipad sa langit si Marky Funor at ang iba pang apat na Marquis at tumabi kay Philip. "Baliw na hari, lalaban ka ba sa bansang ito?" Tumingin si Marky Fulmore sa isang masiglang matandang lalaki sa tapat niya. Ang matanda ay nakadamit ng magaspang na lino, ngunit ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang espiritu ay malakas na parang isang tibak na nakabuka. Ang Wayward King ay isang powerhouse sa huling yugto ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin noong mga panahong iyon, mag-isa siyang pumasok sa kanluran at pumatay ng 2 kalahating hakbang. Minsan ay nagkomento si Roger Clark na walang sino man sa parehong kaharian ang makakalampas sa kanya. Ang matanda ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod, at ang kanyang natutulog na aura ay binaluktot ang kapangyarihan ng nakapalibot na mga patakaran. Iyon ang simbolo ng kapangyarihan. Sa kabilang panig ng langit, 2 pseudo-realms ng kabilang baybayin na nakasuot ng maskara ay nasulyapan. Sabi ng isa sa kanila, "Napakalakas ng Wayward King at malapit nang makapasok sa level natin." "Oo, sayang naman at wala siyang malinis na hangarin," sagot ng kausap. Malamig na sinabi ni Wayward King, "Marky Fulmore, hindi ka makakasama sa akin. Ngayon, papatayin ko ang suwail na bata na ito at ipaghihiganti ko si Brother Turner." Napakunot noo si Marky Fulmore at sinabing, "Wayward King, sa tingin mo nasaan ito?" "Nasa bansa kami sa tabi ng dagat na kabilang sa pamilya Clark. Kung gagawa ka ng aksyon laban sa young Patriarch Clark dito, hindi ka ba natatakot na masaktan ang taong iyon?" Nagdilim ang ekspresyon ng Wayward King, at ang imahe ng taong iyon ay lumitaw sa kanyang mga mata, makapangyarihan at kahanga-hanga. Kabanata 3117. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling katahimikan, isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Wayward King. "Aniya, alam namin na hindi siya lalabas dito. May mga kakaibang galaw sa Stargate ng Cockley Mountain ngayon, at ang taong iyon ay nakabantay doon. Hindi siya mapakali sa mga bagay dito." Nang marinig ito, naging napakadilim ng mukha ni Marky Fulmore. Ito ang nangungunang sikreto ng Cockley Mountain, ngunit talagang alam ito ni Wayward King. May mga traidor sa Cockley Mountain. "So, desidido ka bang umatake?" Ang tono ni Marky Fulmore ay solemn at may layuning makipag-away sa kanyang mga mata. Malamig na sumengot si Wayward King at sinabing, "5 Marquis, kung gusto mo siyang protektahan, natatakot akong magbayad ka." Malamig na sinabi ni Marky Fulmore, "Kung ganoon, gawin natin." Boom! Sa isang iglap, 4 na kalahating hakbang kabilang ang Wayward King ang umaksyon sa 5 Marquises. Muling sumiklab ang isang makabagbag damdaming labanan. Nang makita ito, sumugod din si Philip at nakipagsanib puwersa kay Marky Fulmore laban sa Wayward King. Ang Wayward King ay tiyak na karapat-dapat na maging pinakamalakas na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang basag sa espasyo ang humampes kay Philip. Ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa espasyo. Ang bitik na ito sa espasyo na naglalaman ng sapat na kapangyarihan upang lumunin ang lahat ay sumambulat sa harap ni Philip. Binato ito ni Philip ng Chimera Fist, ngunit nang humarap sa spacecraft, nilamon ang Chimera Fist. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isa pang puwang sa likod ni Philip. Ang Chimera Fist na ibinato ni Philip ngayon ay sumabog sa kanyang likod at pinalipad siya. Si Wayward King ay sumengot ng malamig at sinabing, Bata, napakabata mo pa para kumilos ng mayabang sa harap ko." Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Wayward King ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang puwang sa paligid ni Philip. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa paligid. Lumitaw ang mga umaalo na wind vortex sa bitik at napakatalim na mga wind blades na nalaslas kay Philip. Itinaas ni Philip ang kanyang mga kamay. Mabilis na lumabas ang apoy mula sa kanyang mga braso at bumuo ng isang layer ng Chimera Armor. Cling! Ang masaganang wind blades ay naglaslas sa Chimera Armor at naging puno ito ng mga bitek. Nang makita ito, napangiwi si Wayward King at umungal, "Nililigawan mo si kamatayan." Boom! Sa isang iglap, ang mga bitek ay naging mas malaki, at ang mga talim ng hangin ay naging matalas at mas malakas. Nang makita ito, sumugod si Marky Fulmore at itinaas ang kanyang kamay. Isang snow mountain ang lumitaw ng wala saan at bumagsak sa Wayward King. Napakaganda ng eksena. Isang snow mountain ang nahulog mula sa langit sa Wayward King.
Nagdilim ang mukha ni Wayward King, at itinigil niya ang kanyang mga pag-atake, ang kanyang mga damit ay sira-sira. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at itinutok sa bundok na nababalutan ng nyebe na pumipigil sa kanya. Buzz! Nagsimulang manginig ang mundo. Ang napakalaking enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan ay lumundag sa buong Wayward King, agad na napunit ang isang malaking bitek sa itaas ng kanyang ulo. Ang lomit na ito ay kasing laki ng isang bayan. Ang malaking snow mountain ay nahulog sa bitek at dahan-daang nilamon. Sa huli, nilamon ng bitek ang buong bundok na nababalutan ng nyebe. Isang patong ng malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Wayward King. Malamig niyang tinitigan si Marky Fulmore at galit na sinabi, "Nililigawan mo si kamatayan." Pagkasabi noon, itinaas ni Wayward King ang kanyang kamay at hinawakan si Marky Fulmore. Poof! Biglang na-distort ang espasyo, nabuo ang isang palad, at mahigpit na hinawakan si Marky Fulmore. Ngumisi si Marky Fulmore, kumaway sa dagat gamit ang dalawang kamay, at sinabing, "Tumayo." Splash! Sa isang iglap, 6 na dragon na nabuo sa pamamagitan ng tubig dagat ay pumailan lang sa hangin na may malalaking alon, umaatungal at humahampas sa Wayward King. Nakita ni Philip ang pagkakataon. Ang kanyang katawan ay natabunan muli ng apoy nang siya ay naging chimera humanoid at sumugod patungo sa Wayward King sa isang pulang guhit ng liwanag. Kabanata 3118. Sa pagkakataong ito, nakita ni Philip ang timing ng pag-atake ni Wayward King at kumilos siya. Bang! Boom! Sa himpapawid, ang mga chimera fist na itinapon ni Philip ay naging mga bola ng apoy at nabuo ang isang dagat ng nagninangas na lotus na lumamon sa Wayward King. Ang Wayward King ay napigilan ng pag-atake ni Marky Fulmore at walang paraan upang labanan si Philip. Galit na galit siyang tumingin sa paligid, at ang kanyang katawan ay lumundag sa nagngangalit na enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan. Junior, nililigawan mo si kamatayan. Umungol si Wayward King. Biglang nagdilim ang mukha niya at nagsalubong ang mga kilay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang basag na marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihan ng kanyang mga tuntunin. Basag. Itinaas ni Wayward King ang kanyang kamay at naglaslas. Isang puwang nakasanlalim ng bangin ang lumitaw sa pagitan nila ni Philip. Sa sandaling iyon, malabo na nakita ni Philip ang isang sulok ng mabituing kalangitan at isang kontinente na hindi pa niya nakita noon sa kailaliman na naglalabas ng vibe ng isang malaking tiwangwang na lupain. Ito ay isang futuristic na lungsod na puno ng matataas na gusali, mecha, spaceship, at mga orbit sa kalawakan. Nasaan ito? Napakunot ang noo ni Philip at nakita niya ang walang katapusang dagat ng apoy na nilalamon ng parang kalaliman. Pagkatapos, lumitaw ang isa pang puwang sa itaas ng ulo ni Philip. Bumuhos ang apoy na parang talon, nilamon si Philip sa isang iglap. Naligo si Philip sa dagat ng apoy, ngunit hindi siya nasaktan na para bang naliligo siya sa banal na liwanag. Ang walang katapusang dagat ng apoy na iyon ay lubos niyang hinigop. Kaagad pagkatapos, sinisingil ni Philip at nakipaglaban. Napansin niya na ang Wayward King ay angkop lamang para sa pangmatagalang pag-atake. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng mga panuntunan upang patuloy na bumuo ng mga spatial crack para atakihin ang kanyang mga kalaban. Kung ganoon, malapit na labanan ang kanyang kahinaan. Nang makita ang mabilis na paglapit ni Philip, napangiwi si Wayward King at nakangising sinabi, "Akala ng lahat ay magaling lang ako sa mga pangmatagalang pag-atake, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang malapit na labanan ang pinakamalakas kong trump card." Sa sinabi nito, isang malakas na putok ang narinig. Biglang tumaas ang aura ni Wayward King, umabot sa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay parang malawak na araw sa kalangitan, napakaliwanag na walang nang ahas na lumapit dito. Boom! Bang! Sa isang iglap, ang Wayward King ay kumuha ng 12-dosenang suntok mula kay Philip. Kasabay nito, mabilis siyang gumanti at nilabanan si Philip sa ibabaw ng dagat. Agad na lumundag ang dagat at ang napakalaking presyon ng enerhiya na pinasabog ng dalawa ay nagdulot ng malalaking alon na 12-dosenang metro ang taas. Boom! Biglang may nahulog sa dagat mula sa himpapawid na parang kanyan. Isang malaking alon na may taas na daan-daang metro ang sumabog sa dagat ng malakas. Splash! Si Philip ay hinampas sa dagat at lumubog ng daan-daang metro. Sa kanyang linya ng paningin, ilang mga figure ang galit na nakikipaglaban sa ibabaw ng asul na tubig dagat. Nang makita si Philip na pinasabog sa dagat, sumugod si Marky Fulmore at nakipaglaban sa Wayward King. "Marky Fulmore, gusto mo ba talaga akong ipaglaban alang-alang sa batang iyon?" Malamig na tanong ni Wayward King habang nakikipaglaban. Sinabi lang ni Marky Fulmore, "Nalampasan mo na ang linya at hindi mapapayag ang iyong mga aksyon." Marky Fulmore, minamaliit mo ako.
Mataimtim na sinabi ng Wayward King, at biglang sumabog ang isang puwersang nakakasira ng lupa at dinaig si Marky Fulmore. Ang tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay ang pinakamatibay na pag-iral sa kaharian na iyon. Naramdaman ni Marky Fulmore ang pressure ng kaharap si Wayward King. Sa ilang sandali, siya ay binugbog at nahirapang humanap ng pagkakataong makabawi. Sa oras na ito, isang malaking puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa dagat. Kabanata 3119. Ang puyo ng tubig ay patuloy na lumawak at sinipsip ang lahat ng tubig dagat sa paligid nito. Pagkatapos nito, ang mga powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin na nakikipaglaban sa himpapawid ay tumingin sa puyo ng tubig na ito sa dagat. Isang patak ng pula ang lumitaw sa gitna ng puyo ng tubig na patuloy na lumalaki hanggang sa ang buong whirlpool ay naging pulang tubig dagat. Iyon ang kapangyarihan ng apoy na nakaapekto sa dagat. Isang figure ang nakatayo sa gitna ng puyo ng tubig. Ito ay natatakpan ng nagninangas na apoy na sumasalamin sa lahat ng nakapalibot na tubig dagat na pula. Swoosh! Biglang itinaas ng nasusunog na figure ang ulo nito at matamang tinitigan na may pulang mga mata sa Wayward King sa hangin. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang hindi pa nagagawang presyon, at mayroong napakalakas na puwersa na nakakaapekto sa nakapalibot na kapangyarihan ng mga patakaran. Tumingin si Wayward King sa pulang figure sa dagat. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at nanlamig ang gilid ng kanyang mga mata. Bigla siyang nakaramdam ng krisis. Paano kaya ito? Si Philip ay nasa maagang yugto pa lamang ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Paano niya mailalabas ang ganoong kalakas na hangarin sa pagpatay? Dumagundong. Biglang, ang naglalagablab na lalaki ay pumailanglang sa langit. Isang umiikot na nagninangas na pulang alon ng karagatan na parang pulang dragon sa dagat ang sumunod sa kanyang likuran at sumugod sa Wayward King kasama si Philip. Dagendong. Ang nagninangas na si Dragon ay umungal sa kalangitan at nagbuga ng hindi mabilang na mga spike ng apoy mula sa bibig nito, na sinasaksak ang Wayward King na parang bagyo. Sumimangot si Wayward King at nagmura sa loob. Mabilis siyang napaatras at sabay itinaas ang kanyang mga kamay, handang punitin ang isang puwang sa hangin. Gayunpaman, ang bagyo ng nagninangas na mga spike ay masyadong mabilis. Ang Wayward King ay halos walang oras upang mapunit ang isang maliit na puwang nang ang walang katapusang mga spike ng apoy ay umabot sa kanya. Bilang huling paraan, binitawan ni Wayward King ang space crack at itinaas ang kanyang mga braso para bumuo ng air barrier sa kanyang harapan. Bang! Boom! Hindi mabilang na mga spike ng apoy ang binomba ang air barrier na nabuo ng Wayward King. May mga nagsaksak sa kanya sa tagiliran at nawala sa ere. Tumagal ito ng kalahating minuto bago nawala ang lahat ng apoy sa kalangitan. Ang air barrier sa harap ng Wayward King ay matagal nang nabasag. Sa paningin ng lahat, ang kanyang damit ay nasunog hanggang sa punit-punit at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat sa kabuuan. Brat, papatayin kita gamit ang aking mga kamay. Galit na galit si Wayward King, at namumula ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang sumabog at napunit ang daan-daang mga bitek sa paligid ni Philip. Hindi mabilang na mga wind blades ang lumitaw sa mga bitek na ito sa espasyo, na nagdadala ng napakalaking kapangyarihan na maaaring direktang pumatay ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa unang bahagi ng yugto, at pinaputukan si Philip. Kumunat ang noo ni Philip, at isang malaking kaimira ang lumitaw sa likuran niya. Ang kaimira na ito ay agad na nagsuot ng isang layer ng metallic armor at sinangga si Philip sa loob ng katawan nito. Clang! Clink! Ang mabilis na mga blades ng hangin ay humampa sa metalikong baluti ng higanteng kaimira at gumawa ng mga tunog na parang popcorn. Pagkaraan ng ilang sandali, ang metal na baluti ay pinutol. Ang baluti ng kaimira sa katawan ng higanteng kaimira ay nahaharap din sa panganib na tuluyang masira habang nilalabanan nito ang mga pag-atake mula sa Wayward King. Kabanata 3120. Dagendong. Ang higanteng kaimira ay umungal ng husto sa Wayward King habang ang apoy ay umaalingaw-ngaw sa katawan nito. Nang makita ito, napangiwi si Wayward King at sinabing, hindi ka takatakang mapapatay mo si Grandmaster Turner. Upang maabot ang antas ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa iyong edad, ito ay hindi pa naririnig, hindi pa banggitin ang katotohanan na maaari mong mapaglabanan ang aking mga pag-atake. Kung hahayaan kitang lumaki, magiging malaking sakit ka ng ulo para sa akin sa hinaharap. Ngayon, tatapusin na kita. Sa galit na sigaw, nag-cross arm si Wayward King, at lumitaw ang isang parisukat na white space structure sa kanyang mga palad. Square cage. Galit na sigaw ng Wayward King, itinaas ang kanyang kamay, at itinapon sa hangin ang parisukat na puting espasyo. Buzz! Sa isang iglap, ang parisukat na istruktura ng espasyo ay mabilis na lumaki at sumaklaw sa larangan ng digmaan. Ay pakulong.
Galit na sigaw muli ng Wayward King habang itinuturo si Philip, at binalot ng square space structure si Philip. Buzz! Si Philip ay nakulong sa loob, at ang parisukat na istruktura ng espasyo ay nagsimulang lumiit sa isang paggalaw ng kamay mula sa Wayward King, na pinipiga ang panloob na espasyo. Naramdaman ni Philip ang matinding pang-aapi kasunod ng pagkompres ng nakapalibot na espasyo. Dahil sa pang-aapi na ito, hindi na gumagalaw si Philip at ang higanteng Chimera sa likod niya. Iyon ay dahil ang nakapalibot na espasyo ay tila na solid dahil sa presyon. Dagindong. Ang higanteng Chimera ay umungal at nagpupumilit na makawala mula sa hola, ngunit ito ay walang saysay. Ang parisukat na espasyo ay patuloy na lumiit at nagkompres. Natawa si Wayward King at sinabing, "Brat, ipapatikim ko sa iyo ang aking square cage." Sa isang sandali, madudurog ka sa isang pool ng dugo, mahubaran ng kalawakan, at tuluyang mawawala sa mundong ito. Wayward King, how dare you? Nang makita ito, inatake ni Marky Fulmore ang Wayward King ng buong lakas. Gayunpaman, ibinuka ni Wayward King ang kanyang kabilang kamay, at isa pang katulad na hola ang nakakulong kay Marky Fulmore sa loob. Marky Fulmore, tingnan mong mabuti kung paano siya mamamatay sa aking mga kamay. Malamig na sabi ni Wayward King. Sa sinabi nito, kinuyam niya ang kanyang kanang kamay, at ang kulungan na nakakulong kay Philip ay muling lumiit sa isang malakas na ugong. Basag! Ang higanteng Chimera ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Nasa ilalim din ng matinding pressure si Philip, at nagliyab ang apoy sa buong katawan niya. Gayunpaman, tila siya ay nakulong sa espasyong ito sa sandaling ito, hindi makagalaw. Inipon niya ang lahat ng lakas ngunit may taas lang ng bahagya ang braso. Bang! Boom! Sa isang iglap, ang mga bolang apoy ay bumaril mula sa palad ni Philip na parang mga bola ng kanyan, na binomba ang mga pader ng espasyo ng parisukat na hola na ito. Gayunpaman, ito ay walang saysay. Napaka-solid ng espasyong ito. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong pagsisikap. Ang space wall ng square cage na ito ay nabuo sa pamamagitan ng overlapping at extrusion ng iba't ibang space layers. Isang pseudo-realm lang sa kabilang baybayin ang makakalaya, buong kumpiyansa na sabi ni Wayward King. Hindi nagpahuli si Philip at nagpumiglas na itaas ang kanang braso. Isang Chimera sword ang lumitaw sa kanyang kamay, at galit niyang nilaslas ang mga dingding ng hola. Poof! Isang naglalagablab na liwanag ng espada ang tumama sa dingding at nabasag, ngunit mabilis itong naibalik. Ngumisi si Wayward King at muling kinuyam ang kanang kamay. Buzz! Sa isang iglap, ang parisukat na istruktura ng espasyo ay lumiit muli sa laki ng isang track. Ang higanteng Chimera sa likod ni Philip ay nabasag at naging kawalan. Kabanata 3121. Tanging si Philip lang ang nananatili sa istruktura ng espasyo ngayon, ang kanyang laman ay na-deform dahil sa compression. Ang apoy sa kanyang katawan ay binaluktot din ng espasyo. Nang makita ito, napangiti si Wayward King at muling kukuyam ang kanyang kamay. Sabi niya, "Junior, pumunta ka sa impyerno." Buzz! Ang spatial na istruktura ng parisukat na hola ay muling lumiit, handa nang bumalik sa pinagmulan nito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang maliwanag na puting liwanag ang sumilay sa dibdib ni Philip. Kumislap ang bakas ng ahas na may 3 ulo sa kanyang dibdib at ang napakalaking kapangyarihan ng spatial rules ay sumabog mula sa katawan ni Philip. Sa isang iglap, lahat ng bagay sa loob ng ilang milyang radius ay nababalot ng kakaibang kapangyarihan ng mga panuntunan. Saglit lang, naramdaman ng mga powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ang kapangyarihan ng mga alituntunin na hindi kabilang sa mundong ito, na naging epekto ng pagsupil sa kanilang kaharian na parang tubig. Sa kabutihang palad, sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, ang kanilang mga kaharian ay nahulog lamang sa ika-7 sona. Gayunpaman, ito ay sapat na mapanganib. Walang pagbubukod ang Wayward King. Ang kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanyang katawan ay mabilis na bumaba sa sandaling iyon sa ika-7 sona. What the hell? Gulat na pinagmamasdan ni Wayward King si Philip nang kumawala sa square space structure ng hola. Pagkatapos, isang flash ng Chimera sword na may makapangyarihang sword intent ang tumama sa kanya mula sa langit. Slash! Umungol si Philip. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay sapat na upang wasakin ang mundo. Pinagmasdan ni Wayward King ang Chimera sword na may makapangyarihang sword intent na humahampas sa kanya. Pulang-pula ang kanyang mukha, at buong lakas siyang lumaban. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay bumagsak sa ika-7 sona ngayon at hindi niya magamit ang kapangyarihan upang pigilan ang pag-atake ng espada. Boom! Ang espada ay naging isang dagat ng apoy na lumamon sa Wayward King. Lumipad siya at nagdire ng ilang subo ng dugo. Tumayo si Philip at tumingin sa Wayward King na malubhang nasugatan ng espada. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang Wayward King ay nasa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin.
Kahit na ang kanyang lakas ay pinigilan ng ahas na may 3 ulo hanggang sa ika-7 sona, hindi pa rin siya napatay ng pag-atake ni Philip. Ang Wayward King ay pinalipad sa pamamagitan ng espada, at naputol ang isang braso. Tumutulo ito ng dugo. Galit niyang tinitigan si Philip, nagliliyab ang mga mata. Siya ay umungal, "Brat, babayaran kita para sa brasong ito." Pagkasabi noon, tumalikod si Wayward King para umalis. Hindi siya maaaring manatili dito. Ang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng mga alituntuning iyon ay sumugpo sa kanyang kaharian. Kung patuloy siyang lumaban ng ganito, siguradong mamamatay siya. Gustong habulin ni Philip, ngunit pinigilan siya ni Marky Fulmore at sinabing, "Huwag mong habulin ang mga tauunan." Siyempre, naunawaan ni Philip ang konseptong ito. Bukod, ang espesyal na kapangyarihan ng mga panuntunan ay nawala sa sandaling ito. Ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay nagulat nang makita nilang naputol ang braso ni Wayward King, at mabilis din silang tumakas sa larangan ng digmaan. Nanambalik ang kapayapaan sa dagat. Si Benny Larsen at Alliance Master Yarn ay lumipad sa sandaling ito at sinulyapan si Philip. Sabi ng una, "Hindi mo kami binaygo." Lumingon si Philip, tumingin kay Benny, at sinabing, "Court Master Larsen, nandito ka rin." Ngumiti si Benny at sinabing, "Hindi ito magandang lugar para pag-usapan. Dapat ba tayong pumunta sa Arcadia Island?" Tumango si Philip at sinabing, "Oo naman." Sa isang iglap, ilang mga powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay dumaong sa Clark Manor. Kabanata 3122. Tulad ng para sa 2 pseudo realm sa iba pang mga powerhouse sa baybayin, umalis sila sa lugar ng dagat kasama ang Imperial Preceptor. Ang target nila ay si Zeus. Clark Manor, ang pangunahing bulwagan ng pangunahing pamilya. Pinasaya ni Philip ang 5 marquises, sina Benny Larsen, at Alliance Master Yarn. Ang iba pang mga powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay umalis na nang tumakas si Wayward King. "Marquises, salamat sa iyong tulong," sabi ni Philip. Ilang marquis ang umupo sa mga upuan at nakangiting nagsabi, "Hindi mo kailangang gawin ito, Young Patriarch Clark. Ngayon na nasa parehong antas ka na namin at bilang batang patriarch ng pamilyang Clark, hindi mo na kailangang tumayo sa seremonya." Sinabi ni Philip, "Kayo ang aking mga nakatatanda." Nang marinig iyon, hindi na sila nagsalita pa. Pagkatapos, lumingon si Philip kay Benny at Alliance Master Yarn. Tinanong niya, "Court Master Larsen, Alliance Master Yarn, bakit ka nandito?" Ang Alliance Master Yarn ay labis na nag-aalala tungkol sa mga gawain ng pamilya ng Yarn. Tumayo siya at nagtanong, "Nakita mo na ba ang Stargate ng pamilya Clark?" Sinabi ni Philip, "Oo, mayroon akong isang sirang slate." Tanong ni Alliance Master Yarn. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "Paano mo nalaman na ang Stargate ng pamilya Clark ay sirang slate?" Nang marinig ito, mukhang maliwanag at nasa sabik ang Alliance Master Yarn. Sinabi niya, "Talagang sapat, tulad ng inaasahan." Sa sinabi nito, yumukod si Alliance Master Yarn kay Philip sa harap ng lahat at sinabing, "Young Patriarch Clark, nakikiusap ako na iligtas mo ang pamilya ng Yarn." Nang marinig ito, ilang marquis ang bumaantong hininga ng walang magawa, ngunit si Philip ay naguguluhan na tumingin sa Alliance Master Yarn at sinabing, "Alliance Master Yarn, tungkol saan ito?" Sinabi ni Benny sa sandaling ito, "Philip, ang talaan ng Stargate ng pamilya Clark ay nauugnay sa kinabukasan at kaligtasan ng pamilya Yarn." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Philip. Bumaantong hininga ang Alliance Master Yarn at sinabi, "Ang pamilya ng Yarn ay mga inapo ni Emperor Kai. Naabot namin ang aming pinakamataas sa panahon ng paghahari ni Emperor Kai, ngunit ang karangalang ito ay tumagal lamang ng mga dekada. Matapos ang pagkamatay ni Emperor Kai, ang pamilya ng Yarn ay dumanas ng backlash mula sa mga alituntunin ng langit at lupa. Kami ay isinumpa ng isang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng mga patakaran. Ang lahat ng miyembro ng Yarn family ay mabubuhay lamang hanggang 40 taong gulang." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at sinabing, "Hindi ka ba maganda ngayon?" Bumaantong hininga ang Alliance Master Yarn at sinabing, "Iyan ay dahil biniyayaan ako ng pamilya ng Yarn ng lahat ng swerte sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng buong pamilya. Ginamit namin ang ilang bagay na naiwan ng mga nauna sa amin upang labanan ang sumpang iyon, na nagbigay daan sa akin na makalusot sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin at nagbigay sa akin ng pagkakataong pahabain ang aking buhay. Pero ngayon, ilang taon na lang ang natitira para mabuhay, at naubos ko na ang lahat ng swerte ng Yarn family. Kung hindi tayo makakahanap ng paraan para masira ang sumpa, ang pamilya ng Yarn ay magiging kasaysayan, at ang bloodline ni Emperor Kai ay mawawala rin sa mundong ito." Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Philip. Tanong niya, ngunit ano ang kinalaman ng kapalaran ng Yarn family sa Stargate ng pamilya Clark?
Seryosong tiningnan ni Alliance Master Yarn si Philip at sinabing, dahil minsang nag-iwan si Emperor Kai ng isang stone painting na naglalarawan ng isang stone slate, na may kapangyarihang basagin ang sumpa. Minsan nakuha ni Emperor Kai ang batong slate na iyon ngunit nawala muli ito sa kalaunan. Sa paglipas ng mga taon, hinahanap ito ng pamilyang Yarn. Sa wakas ay natuklasan namin na ang Stargate ng pamilya Clark ay nagmula sa parehong pinagmula ng slate na iyon. Sa puntong ito, si Alliance Master Yarn ay seryosong tumingin kay Philip at sinabing nakayuko, Young Patriarch Clark, pakiligtas ang pamilya ng Yarn. Nahirapan si Philip na magdesisyon at tumingin kay Benny at sa 5 Marquises. Minsang nakakuha si Emperor Kai ng isa pang stone slate na nagmula sa parehong pinagmula ng Stargate ng pamilya Clark. Kabanata 3123. Sa sandaling ito, sinabi ni Marquis Fulmore, Philip, ang pamilya ng Yarn ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagprotekta sa lahi ng tao. Sa loob ng libu-libong taon, ang pamilya ng Yarn ay nakikipaglaban sa unahan ng sangkatauhan. Higit pa rito, si Emperor Kai ay isang matuwid at makapangyarihang nilalang. Kung wala ang kanyang pagkakaisa sa mundo o ang kanyang pagsupil sa mga extraterrestrial na nilalang mula sa kabilang baybayin, marahil ang sangkatauhan ay tumigil na sa pag-iral noon pa man. Idinagdag ni Benny, Philip. Bago sinabi ni Benny ang kanyang piraso, sinabi ni Philip, mabait si Emperor Kai sa akin. Handa akong tumulong sa pamilya ng Yarn. Sa sinabi nito, tuwang-tuwa si Alliance Master Yarn na malapit na siyang lumuhod. Sabi niya, salamat, Young Patriarch Clark. Hinawakan ni Philip ang Alliance Master Yarn at sinabing, Alliance Master Yarn, maaaring nagkaroon tayo ng ilang mga salungatan noon, ngunit ang lahat ay nakaraan na ngayon. Dapat tayong lumaban ng sama-sama upang protektahan ang sangkatauhan. Sabi ng Alliance Master Yarn, tama ka, Young Patriarch Clark. Dati, gustong makakuha ng benepisyo sa iyo ang Alliance, pero ngayon, susundan ka ng Alliance at susundin ang mga utos mo. Ilang Marquises ang humihingal. Walang inaasahang ibibigay ni Alliance Master Yarn ng Alliance kay Philip at sa pamilya Clark. Mabilis na tinulungan ni Philip ang Alliance Master Yarn na tumayo at nagtanong, paano ko matutulungan ang pamilya Yarn? Sinabi ng Alliance Master Yarn, ayon sa stone painting na naiwan ni Emperor Kai, ang mga tao ng Yarn family ay kailangang lumapit sa slate at hayaan ang kapangyarihan ng slate na baguhin ang sumpa sa kanila, iyon ay, ang espesyal na kapangyarihan ng mga patakaran. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Philip. Sabi niya, pero sinabi sa akin ng tatay ko na isang miyembro lang ng pamilya Clark ang makakalapit sa Stargate ng pamilya Clark. Sabi ng Alliance Master Yarn, magtiwala ka, Young Patriarch Clark. Hindi naman natin kailangang maging malapit. Sa paligid lang gagawin. Tumango si Philip at sinabing, okay. Pagkatapos, may naisip si Philip at nagtanong, Alliance Master Yarn, may naiwan ba si Emperor Kai tungkol sa underground na palasyo? Ang palasyo sa ilalim ng lupa. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Alliance Master Yarn at napabuntong hininga, kahit ang pamilya ng Yarn ay hindi makapasok sa palasyo sa ilalim ng lupa. Dahil kung wala ang token ni Emperor Kai, anumang sapilitang pagpasok ay magi gising sa mga Guardian Warrior sa underground na palasyo. Mga mandirigma ng tagapag-alaga. Kumunat ang noo ni Philip. Tumango ang Alliance Master Yarn at sinabing, isang kalahating tao na kalahating bangkay na pag-iral na parang espiritong katawan. Lahat sila ay mga sundalo sa ilalim ng utos ni Emperor Kai noong sila ay nabubuhay pa. Buong buhay silang lumaban at pumatay. Mayroon silang matinding puot at layuning pumatay. Nakipaglaban sila para kay Emperor Kai noong sila ay nabubuhay pa at ngayon ay binabantayan ang palasyo sa ilalim ng lupa para kay Emperor Kai pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ang kanilang lakas ay hindi dapat mas mahina kaysa sa ikapitong sona. Sa kanila, mayroon ding 3 mandirigmang tagapag-alaga na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maarak. 3 Guardian Warriors kalahating hakbang papunta sa kabilang baybayin. Bulong ni Philip. Buti na lang at mayroon siyang Emperor Kai's token. Kung talagang lumaban siya sa ganoong pag-iral, mababa ang tsansa niyang manalo. Sila ay mga mandirigma noong sila ay nabubuhay pa, at sila ay naging mga espiritong tagapag-alaga pagkatapos ng kamatayan, na sapat na upang ipakita ang kanilang lakas. Alliance Master Yarn, sa loob ng ilang araw, pupunta ako sa underground na palasyo para kumuha ng sandata ni Emperor Kai, sabi ni Philip. Nagulat si Alliance Master Yarn at nagtanong, gusto mong pumasok sa palasyo sa ilalim ng lupa? Anong armas? Inilabas ni Philip ang token ni Emperor Kai at sinabi, ito ang token ni Emperor Kai. Sa isang engkwentro, hiniling sa akin ni Emperor Kai na kunin ang kanyang Kylum Sword para protektahan ang sangkatauhan.
Kahit na hindi ko alam kung bakit, pakiramdam ko ay maaari kong malaman ang katotohanan pagkatapos pumasok sa palasyo sa ilalim ng lupa. Kylum Sword. Gusto mong kunin ang Kylum Sword. Naging mabilis ang paghinga ni Alliance Master Yarn. Anong mali? Tanong ni Philip. Huminga ng malalim ang Alliance Master Yarn, mataimtim na tumingin kay Philip, at sinabing, ang Kylum Sword ay ang pinakamataas na kayamanan ng sangkatauhan na ipinasa ng Human Emperor noon. Ito ay isang espada na maaaring mag-utos sa mundo, basagin ang Stargate, at sirain ang araw at buwan. Kabanata 3124. Ang Kylum Sword ay ang sandata ng Human Emperor, isang pinakamataas na nilalang ng sangkatauhan. Ito ay naipasa sa loob ng libu-libong taon at nalampasan ang mundo. Matapos maabot ng Kylum Sword ang mga kamay ni Emperor Kai, ipinakita lamang nito ang kalahati ng lakas nito dahil hindi totoong Human Emperor si Emperor Kai. Nang sabihin ni Philip na gusto niyang kunin ang Kylum Sword, nagulat si Alliance Master Yarn. Si Philip ay may token ni Emperor Kai at natural na makukuha ang kanyang mana. Ang pagpasok sa palasyo sa ilalim ng lupa at pagkuha ng Kylum Sword ay walang kapintasan. Tiningnan ni Alliance Master Yarn ang token ni Philip at Emperor Kai sa kanyang kamay. Pagkatapos ay bumaling siya kay Benny at nagtanong, alam mo na ba na siya ang taong pinili ng Human Emperor? Nagkibit balikat si Benny at sinabing, ngayon ko lang din nalaman. Tiningnan ni Philip ang Alliance Master Yarn at Benny at nagtanong, may problema ba? Seryosong tiningnan ni Alliance Master Yarn si Philip at sinabing, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinili ng Human Emperor? Kumunat ang noo ni Philip, umiling, at sinabing, sana maliwanagan mo ako. Bumantong hininga si Alliance Master Yarn at sinabing, ayon sa mga bagay na naiwan ni Emperor Kai, ang huling Human Emperor sa mundong ito ay si Emperor Now, ang pinakamataas na emperador na kinatatakutan maging ng mga Diyos at mga immortal. Gayunpaman, inatake ni Haring Du si Emperor Now at nakipagkasundo sa sinaunang Heavenly Court, na inaalis kay Emperor Now ang swerte ng Human Emperor. Pinigilan at sinipsip ni Haring Du ang lahat ng swerte sa mundong ito para sa kanyang sarili. Mula noon, ang Human Emperor ay tumigil sa pag-iral sa mundong ito, at lahat ay sumasamba sa mga Diyos at demonyo sa halip. Ang mga emperador ng mundo ay hindi na ang pinakamataas na emperador ng mundo kundi tinawag na mga anak ng langit. Simula noon, ang sangkatauhan ay hindi na isang pag-iral na maaaring lumaban sa iba pang mga pag-iral sa loob ng 6 na kaharian. Sa halip, kami ay naging mga alipin at mananamba nila. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Philip, at nagtanong siya, sinabi mo na nakipagtulungan si Haring Du sa sinaunang korte ng langit upang sugpuin ang swerte ng Human Emperor. Ang sinaunang Heavenly Court ba ay isang makapangyarihang organisasyon sa kabilang baybayin? Tama. Ang sinaunang Heavenly Court ay nagmula sa kabilang baybayin. Ayon sa mga tala sa stone painting, ang sinaunang Heavenly Court ay nagmula sa labas ng langit sa kabila ng Stargate na minsan ay nagdala ng ilang nakakatakot na hayop at sumalakay sa mundong ito. Bukod dito, sa bawat maunlad na panahon ng sangkatauhan, ang mga bakas ng sinaunang langit na hukuman ay matatagpuan. Palagi nilang pinipigilan ang kaunlaran ng sangkatauhan at anumang posibilidad ng ating pagkakaisa. Huminga ng malalim si Philip at sinabi, ano ang koneksyon ng sinaunang Heavenly Court at ang kasalukuyang Heavenly Court? Tumayo si Benny at sinabi, ang kasalukuyang Heavenly Court ay isang maliit na organisasyon na naiwan ng sinaunang Heavenly Court. Dahil sa ilang kadahilanan, nabigo silang bumalik kasama ang malaking organisasyon at nanatili rito ng tuluyan. Nagtatag sila ng bagong Heavenly Court, na nabuo hanggang ngayon. Kumunat ang noo ni Philip, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Talagang nakakalito kung ang kabilang baybayin ay may hindi maarak na pag-iral gaya ng sinaunang Heavenly Court. Para sugpuin ang swerte ng Human Emperor sa buong sangkatauhan, malamang na nakapasok na ang Supreme Powerhouse sa sinaunang Heavenly Court sa kaharian ng kabilang baybayin. Bakit nila pinigilan ang sangkatauhan? Tanong ni Philip. Bumantong hininga si Alliance Master Yarn at sinabing, dahil sa mga mapagkukunan. Ang mundong ito ay may mga mapagkukunan na hinahangad ng sinaunang korte ng langit. Siguro dahil na rin sa kakulangan ng resources sa lupain ng kabilang baybayin. Bawat libong taon, ang Stargate ay magbubukas, at ang mga taong iyon mula sa kabilang baybayin ay sasalakayin ang mundong ito at mga agaw ng mga mapagkukunan. Ayon sa katotohanang natuklasan ng iyong ama sa paglipas ng mga taon, ang mundong ito ay tinatawag na lupaing ninuno o lupain ng dugong nagkasala sa kabilang pampang. Malaki ang posibilidad na tumakas sila mula sa lupang ninuno patungo sa kabilang baybayin at nabuo ang bahagi ng kanilang pag-iral mula noon. Ngayong nalampasan na nila ang sibilisasyon ng lupaing ninuno, tinitingnan nila ang lugar na ito bilang lupain ng dugo ng kasalanan, isang lupain ng mga alipin na palaging nagbibigay sa kanila ng mga mapagkukunan.
Nang marinig ito, napabuntong hininga ang mga Marquis. Bagamat alam na nila ito, nabalisa pa rin sila nang marinig nila ito. Ang kabilang baybayin ay puno ng mga ambisyosong lalaki. Kabanata 3125. Sa wakas ay naintindihan na ni Philip. Napaisip siya saglit at sinabing, hindi na magtatagal ay mapipilitin ng buksan ang Stargate. Pagdating ng panahon, papasok ako sa lupain ng kabilang baybayin at makikita ko mismo. Ang Alliance Master Yarn at ang iba ay tumingin kay Philip ng may higit na katiyakan sa kanilang mga mata at sinabing, kailangan mong bantayan ang iyong bawat hakbang. Kailan mo balak umalis papuntang palasyo sa ilalim ng lupa? Sinabi ni Philip, ang mga bagay sa Arcadia Island ay inaalagaan sa ngayon. Gusto kong umalis bukas, ngunit bago iyon, kailangan kong pumunta sa isang lugar. Nagdilim ang mukha ni Benny at sinabi niya, gusto mo bang pumunta sa District 12? Tumango si Philip at sinabing, oo, gusto kong makita si Seth. Hindi ko maiwasang maramdaman na mas alam niya kaysa sa akin, lalo na tungkol sa aking ina. Tumango si Benny at sinabing, ilang beses ko nang nakilala si Seth. Bata pa siya pero napakaskimang. Dapat kang mag-ingat kapag nakita mo siya. Ngumiti si Philip at sinabing, huwag kang mag-alala. Nagkatrabaho na kami dati. Pagkatapos nito, tiningnan ni Philip ang Alliance Master Yarn at sinabing, Alliance Master Yarn, maaari kang magayos para sa mga miyembro ng pamilyang Yarn na makapasok sa Arcadia Island bukas. Kukuha ako ng isang tao na haharapin ang bagay na ito ng maayos. Tuwang-tuwa ang Alliance Master Yarn at sinabing, salamat, Young Patriarch Clark. Nagpalitan ng tingin ang mga Marquis bago sila tumayo at sinabing, aalis na tayo. Kailangan tayo sa Cockley Mountain. Tumango ang lahat at naghiwalay ng landas. Pagkatapos, tumungo si Philip sa District 12. Ang Distrito 12 ay nasa ilalim ng buong kontrol ni Seth Larsen ngayon. Matapos dumaan sa mga pader ng lungsod na 12-12 ng metro ang taas at puno ng mga machine gun at canyon, pumasok ang bulletproof na kotse ni Philip sa District 12. May sinundan si Philip at nakarating sa Red Building. Sa isang pribadong kwarto sa ikatlong palapag, matagal nang naghihintay si Seth. Nang makita niya si Philip, ngumiti siya at sinabing, welcome to District 12. Ikinalulungkot ko na hindi kita nakilala kanina. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, kailangan mo pa ring harapin ang mga puwersang naiwan ni Tucker Stone at ng iba pa. Kalimutan ang mga formalidad. Umayos ng upo ang dalawa. Inutusan ni Seth ang kanyang mga katulong na gumawa ng isang kaldero ng tsaa. Ibinuhos niya ang isang tasa para kay Philip at nagtanong, Young Patriarch Clark, nandito ka ba para sa isang bagay? Pinutol ni Philip ang paghabol at sinabing, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa aking ina. Tumaas ang kilay ni Seth at nagsali ng tsaa. Umupo siya, dahan-daang humigop, at sinabing, kung iba ang sasabihin ko sa iyo sa naisip mo, ano ang gagawin mo? Panipi. Nang marinig ito, sumimangot si Philip at sinabing, kaya kong gumawa ng sarili kong mga paghuhusga. Tumango si Seth at sinabing, nandyan pa rin ang adoptive mother ko. Pumalakpak. Nang marinig ito, naging mabilis ang paghinga ni Philip. Sinabi niya, nandyan pa rin ang aking ina. Tumango si Seth at sinabing, ang aksidente niya ay isang palabas lamang para sa labas ng mundo. Pero kung nasaan siya, hindi ko rin alam. Posible na muli niyang binuksan ang daanan sa kabilang baybayin noon at ngayon ay natigil doon, hindi na makabalik. Huminga ng malalim si Philip. Tumugma ito sa kalahati ng nahulaan niya. Buhay pa ang kanyang ina, at napakaposibleng pumasok ito sa kabilang pampang ngunit hindi na makabalik. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.